Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng bawat kabanata ng Noli Me Tangere mula kabanata 1 hanggang 64. Ang mga buod na ito ay handog namin sa inyo upang mas madali ninyong maunawaan ang mga mahahalagang pangyayari sa nobela ni Dr. Jose Rizal. Tara at simulan na natin. Kabanata 1, ang pagtitipon. Ang kabanata ay naglalarawan ng marangyang handaan na inihanda ni Kapitan Tiago sa kanyang bahay sa Calle Anluwague upang salubungin ang isang binatang kagagaling lamang sa Europa. Maraming bisita ang dumalo, kabilang ang mga kilalang tao sa lipunan, mga kleriko at ilang prominenteng Espanyol. Pinangunahan ni Tia Isabel ang pag-aasikaso sa mga bisita na sadyang hinati sa dalawang grupo, ang mga babae at mga lalaki. Dumating sa pagtitipon ang mag-asawang Dr. de Espadaña at Doña Victorina, pati na rin ang mga pari na sina Padre Sibila at Padre Damaso. Ang mga bisita ay nagkaroon ng kani-kanilang talakayan at isa sa mga mainit na usapan ay ang tungkol sa mga Pilipino or Indio, ang pagkakaalis ni Padre Damaso sa parokya ng San Diego at ang monopolyo ng tabako at pulbura. Sa naturang pagtitipon, hindi pinalampas ni Padre Damaso ang pagkakataon na mangutya sa mga Pilipino. Tinawag silang hamak at mababang uri ng tao. Sinikap ni Padre Sibila na baguhin ang paksa at pinag-usapan nila ang dahilan ng pagkakaalis ni Padre Damaso sa parokya ng San Diego. Ipinaliwanag ni Teniente Guevara na ang pagkakaalis kay Padre Damaso ay nararapat lamang dahil sa kanyang pag-uutos na hukayin ang bangkay ng isang marangal na lalaki na pinagbintangan o inakusahang erehe. Dahil dito, lalong nagalit si Padre Damaso, ngunit muling pinakalma ni Padre Sibila ang sitwasyon. Ang diskusyon ay nagpatuloy at lumawak pa sa iba't ibang usapin hanggang sa matapos ang pagtitipon. Kabanata 2, Crisostomo Ibarra. Sa kabanatang ito ay ipinakilala si Juan Crisostomo Ibarra, Imagsalin, o si Crisostomo Ibarra. Siya ang nag-iisang anak ng yumaong si Don Rafael Ibarra. Halatang nagluluksa pa ang binata nang dumating siya sa bahay ni Kapitan Tiago dahil sa kulay ng kanyang kasuotan. Siya'y galing sa Europa at 7 taong nag-aral doon. Nagpakilala siya sa mga panauhin at kinamayan ang mga ito dahil ito ang kaugaliang natutunan niya sa bansang Alemanya. Ngunit namumukod tangi si Padre Damaso sa ibang mga panauhin. Tinalikuran niya ito sa halip na makipagkamay sa binata. Samantala, lumapit naman si Teniente Guevara kay Ibarra at nagpasalamat sa ligtas niyang pagdating. Napanatag ang kalooban ng binata nang purihin nito ang kanyang ama. Dahil dito, palihim na tiningnan ni Padre Damaso ang Teniente na tila ba nagbabanta, kaya naman tinapos na ng Teniente ang pakikipag-usap nito kay Ibarra. Nang malapit ng maghapunan, inanyayahan naman ni Kapitan Tinong si Ibarra sa pananghalian kinabukasan. Dahil may pupuntahan daw sa San Diego ang binata, magalang siyang tumanggi sa paanyaya ni Kapitan Tinong. Si Kapitan Tinong ay malapit na kaibigan ni Kapitan Tiago at kaibigan din ng ama ni Ibarra. Kabanata 3, ang hapunan. Handa na ang hapunan at ang bawat panauhin ay papalapit na sa hapagkainan. Habang nakikita sa mukha ni Padre Sibila ang kasiyahan sa salusalo, kabaligtaran naman niya si Padre Damaso. Panay ang dabog ng pari at kitang-kita sa mukha niya na siya ay naiinis. Pinagmamasdan naman ni Teniente Guevara ang kulot na buhok ni Doña Victorina. Hindi niya namalayan na natapakan na niya ang laylayan ng saya ng Doña, bagay na ikinainis ng ginang. Umupo sa kabisera si Crisostomo Ibarra. Sa kabilang dulo naman ng kabisera ay nagtatalo pa ang dalawang pari kung sino ang mauupo. Sabi ni Padre Damaso, si Padre Sibila daw ang dapat maupo doon dahil siya ang kura sa lugar na iyon. Bagay na tinggihan ng pari dahil dapat daw ay si Padre Damaso ang maupo bilang siya ang padre kumpesor ng pamilya ni Kapitan Tiago. Sa kalaunan, inalok ni Padre Sibila ang upuan sa Teniente na agad naman nitong tinanggihan. Tumanggi rin si Kapitan Tiago nang siya namang inanyayahan ni Ibarra. Nang maihain na ang pagkain sa hapag, lalong nainis si Padre Damaso dahil ang napunta sa kanyang parte ng tinola ay mga leeg at pakpak ng manok. Lingid sa kaalaman ng pari, ang espesyal na tinola ay para lamang kay Ibarra. Habang kumakain, ibinahagi ni Ibarra ang kanyang karanasan sa pag-aaral sa Europa,
kabilang na ang kanyang obserbasyon sa mga bansang napuntahan niya at ang kanyang hindi paglimot sa kanyang bayan. Sa kabila ng kanyang paggalang, ininsulto siya ni Padre Damaso na tinawag na pag-aaksaya ng salapi ang kanyang pag-aaral sa Europa. Magalang na tinanggap ni Ibarra ang insulto at binanggit na lamang ang alaala ni Padre Damaso bilang malapit na kaibigan ng kanyang ama na nagpatigil sa pari. Nalaman ni Teniente Guevara na wala pala talagang nalalaman ng binata sa pagkamatay ng kanyang ama. Samantala, matapos ang pagtitipon, ay maagang nagpaalam si Ibarra kaya't hindi na sila nagkita ni Maria Clara, ang anak na dalaga ni Kapitan Tiago. Kabanata 4, Herehe at Pilibustero. Binabaybay ni Ibarra ang daan patungo sa plaza ng Binondo. Napansin niya na wala pa ring pinagbago sa lugar kahit na 7 taon siyang nawala sa Pilipinas. Nakita siya ni Teniente Guevara, tinapik sa balikat at sinabayan sa paglakad ang binata. Tinanong ni Ibarra kung alam ba ng Teniente ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa daan ay ikinuwento ng Teniente ang nangyari kay Don Rafael Ibarra. Ayon sa Teniente, bukod sa pagiging pinakamayaman sa buong lalawigan, ay likas na matulungin ng ama ni Ibarra. Dahil dito ay marami ang nagmamahal sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagiging mabait ni Don Rafael, marami rin ang naiinggit sa kanya. Kabilang na dito ang mga praile sa pangunguna ni Padre Damaso. Ilang buwan pa lang bago umalis ang binata patungong Europa ay naging mainit sa isa't isa sina Don Rafael at Padre Damaso. Dahil dito ay minabuti ng Don na huwag nang mangumpisal, ito'y lalong ikinainis ng mga pare. Nang panahong iyon ay may isang artilyerong Kastila na naging tampulan ng tukso dahil sa pagiging mangmang. Isang araw, binigyan ng isang dokumento ang artilyero. Nagdunong-dunungan ito sa pagbasa kaya pinagtatawanan siya ng isang grupo ng mga bata. Sa galit ng Kastila ay hinabol niya ang mga ito. Nang hindi niya mahabol ang mga nangaasar na bata, ay binato niya ang mga ito ng baston. May tinama ang isang bata at nang matumba ay pinagsisipa ito ng Kastila. Nakita ni Don Rafael ang ginawa ng Kastila sa bata kaya ito ay umawat. Ayon sa mga sabi-sabi, sinaktan daw ng Don ng Kastila hanggang sa tumama ang ulo nito sa malaking bato. Dahil dito'y sumuka ng dugo hanggang sa tuluyang mamatay ang Kastila. Nag-imbestiga ang mga Guardia Sibil sa pangyayari at si Don Rafael ay kanilang dinakip at kinulong. Naglabasan din ang mga lihim niyang kaaway. Pinaratangan nila ng pagiging herehe at pilibustero ang Don. Inakusahan din siya ng pangangamkam ng lupain at iba pang ilegal na paraan sa pagpapayaman. Ilan pa sa mga paratang sa kaawa-awang si Don Rafael ay ang pagbabasa ng El Correo de Ultramar at iba pang ipinagbabawal na babasahin, pagtatago ng mga sulat at larawan mula sa isang binitay na pari, pakikipagkaibigan at pagkupkop sa mga tulisan at ang pagsusuot ng barong Tagalog. Tanging si Teniente Guevara lamang ang naging kakampi ng Don. Nakiusap siya sa Teniente na kung maaari ay ihanap siya ng abogadong Kastila upang matulungan siya sa kanyang kaso. Nagkasakit din si Don Rafael habang nakakulong at do'y binawian ang buhay. Wala ni isang kamag-anak o kaibigan ang dumamay sa kanya. Nakapanghihinayang dahil kung kailan nalagutan ng hiniga si Don Rafael. Saka palang napatunayan na siya ay walang sala. Kabanata 5, Ang liwanag sa gabing madilim. Sa kabanatang ito, nagtungo si Crisostomo Ibarra sa Maynila at nanuluyan sa Fonda de Lala. Habang siya ay nasa loob ng kanyang silid, nagmuni-muni siya tungkol sa masakit na sinapit ng kanyang ama. Nang mapatingin siya sa durungguan, nakita niya ang nagliliwanag na bahay ni Kapitan Tiago sa kabilang ilog. Sa bahay na iyon, may nagaganap na kasiyahan at narinig ni Ibarra ang tugtog ng orkestra at kalansing ng mga kubyertos. Samantala, dumating sa kasiyahan si Maria Clara, ang nag-iisang anak na dalaga ni Kapitan Tiago. Siya ay sinalubong ng kanyang mga kaibigan, kababata, mga Kastila, paring malalapit sa kanyang ama, mga Pilipino, Inchik, at militar. Suot niya ang marangyang kasuotan na napapalamutian ng diamante at ginto at siya ang naging sentro ng atensyon dahil sa kanyang kagandahan. Si Doña Victorina naman ay matiyagang nag-ayos ng buhok ni Maria Clara. Si Padre Salvi, na mahilig sa magagandang dilag, ay masayang-masaya dahil nadaupang palad niya ang mga dalaga roon, lalo na si Maria Clara na may lihim siyang pagtingin.
Samantalang madaling nakatulog si Ibarra, si Padre Salvi naman ay hindi mapakali at hindi makatulog dahil sa kanyang pag-iisip kay Maria Clara. Kabanata 6, Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago ay anak ng isang negosyante ng asukal sa Malabon. Hindi man siya nakapag-aral ay tinuruan siya ng isang paring Dominiko. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, ipinagpatuloy niya ang pangangalakal at nakilala si Pia Alba mula sa Santa Cruz. Nagpakasal sila at naging bahagi ng mataas na lipunan dahil sa kanilang yaman at pagiging matagumpay sa negosyo. Moreno, pandak at bilugan ang mukha ni Kapitan Tiago na sinira ng pananabako at pagnanganga. Bilang Gobernador Silo, hinamak niya ang mga Pilipino at sinuportahan ang pang-aabuso ng mga Kastila. Naniniwala siya na ang mga Kastila ay mararangal at karapat-dapat pag-ukulan ng paggalang at pagpapahalaga. Malapit siya sa mga may kapangyarihan, lalo na sa mga pari. Si Kapitan Tiago ay mayaman sa ari-arian tulad ng lupain sa San Diego. Dito niya nakilala si Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Sa 6 na taong pagsasama nila ni Pia Alba, hindi sila magkaanak. Namanata sila sa Obando, ngunit naging masasakitin si Pia Alba pagkatapos manganak na siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Lingid sa kaalaman ni Kapitan Tiago, ay hinalay pala ni Padre Damaso ang kanyang asawa at ang katotohanan ay malalantad din kalaunan. Maria Clara ang ipinangalan sa kanilang anak na inalagaan ni Tia Isabel. Lumaki siyang malapit kay Crisostomo Ibarra na umalis sa Europa upang mag-aral ng medisina. Nagkasundo sina Kapitan Tiago at Don Rafael na ipakasal sina Maria Clara at Ibarra sa takdang panahon na hindi tinutulan ng dalawa dahil sa kanilang pag-iibigan. Kabanata 7, Ligawan sa Azotea. Isang umaga, sina Maria Clara at Tia Isabel ay nakapagsimba na. Pagkatapos ng almusal, lahat sila ay may kani-kanyang gawain. Naglinis si Tia Isabel, binasa ni Kapitan Tiago ang mga dokumento tungkol sa negosyo, at nanahi si Maria Clara habang nakikipag-usap sa kanyang ama upang malibang dahil sa kanyang kaba sa pagkikita nila ng kanyang nobyong si Crisostomo Ibarra. Naisipan nilang magbakasyon sa San Diego dahil malapit na ang pista doon. Dumating na si Ibarra at hindi mapigilang kiligin si Maria Clara. Sa tulong ni Tia Isabel, inayos ni Maria Clara ang kanyang sarili at nagkita sila ni Ibarra sa bulwagan. Kapwa sila masaya ng magkatinginan. Nagpunta ang dalawa sa azotea upang makapagsarili at umiwas sa alikabok. Nag-usap sila ng masinsinan tungkol sa kanilang nararamdaman, sinumpaan at nakaraan. Binanggit din nila ang mga alaala at bagay na ibinigay nila sa isa't isa, gaya ng dahon ng sambong at ang sulat ni Ibarra. Nabasa ni Maria Clara ang sulat na nagsasabing layunin ni Don Rafael na pag-aralin si Ibarra sa ibang bansa upang makapaglingkod ng maayos sa kanilang bayan. Naalala naman ni Ibarra na kinabukasan ay undas at nagpaalam na siya upang asikasuhin ang mga kailangan niyang gawin. Si Maria Clara ay hindi napigilan ang pagluha dahil sa pangungulila sa kanyang minamahal. Sinabihan siya ng kanyang ama na ipagtulos si Ibarra ng 2 kandila at ialay ito sa santo ng manlalakbay. Kabanata 8, ang mga alaala. Sa kabanatang ito, naglakbay si Crisostomo Ibarra sakay ng kalesa sa kahabaan ng Maynila. Habang naglalakbay, napansin niya ang mga tanawin sa paligid na nagbalik ng kanyang mga alaala mula sa kanyang kabataan. Bagamat matagal na siyang nawala, napansin niyang halos walang pinagbago ang kanyang bayan. Ang mga tao, kalesa, karumata, at mga tindahan ay tulad pa rin ng dati. Ngunit ang eskolta na dapat sana'y umunlad ay tila pumangit pa. Habang naglalakbay, naisip ni Ibarra ang sinabi ng kanyang gurong pari tungkol sa karunungan. Una, ang karunungan ay matatamo kapag hinangad ng puso. Pangalawa, ang karunungan ay dapat linangin at isalin sa susunod na henerasyon. Pangatlo, marapat lamang na ibalik ng mga dayuhan ang karunungan at edukasyon bilang kapalit ng kanilang pagkuha sa yaman ng bansa. Naisip niya na ang Maynila ay tila napabayaan at hindi nagkaroon ng progreso tulad ng inaasahan. Kabanata 9, ang balita tungkol sa bayan. Sa kabanatang ito, nakatakda ng kuhanin ni Maria Clara ang kanyang kagamitan sa kumbento. Habang naghihintay sa karawahe si Tia Isabel, dumating si Padre Damaso at nagpunta sa bahay ni Kapitan Tiago.
Agad niyang sinabi sa kapitan na itigil ang pakikipag-ugnayan ni Maria Clara kay Ibarra sapagkat siya raw ang pangalawang ama ng dalaga at nararapat na sundin ang kanyang payo. Nakumbinsi si Kapitan Tiago sa sinabi ni Padre Damaso kaya't pinatay niya ang mga kandilang itinulos ni Maria Clara para sa ligtas na paglalakbay ni Ibarra pauwi sa San Diego. Samantala, si Padre Sibila ay nagtungo sa kumbento ng Dominikano sa Puerta de Isabel II upang bisitahin ang isang paring may sakit. Habang nag-uusap, ibinahagi ni Padre Sibila ang mga kaganapan sa bahay ni Kapitan Tiago, kabilang ang pang-aaway ni Padre Damaso at ang pagpanig ng tinyente sa Kapitan General. Ibinahagi rin ng matandang pari ang kanyang saloobin tungkol sa pagtaas ng buwis at ang pagkaubos ng kanilang kayamanan, pati na rin ang kaalaman ng mga Pilipino sa paghawak ng ari-arian. Kabanata 10, Bayan ng San Diego. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng San Diego, isang maalamat na bayan na matatagpuan sa baybayin ng lawa. Ang San Diego ay isang payak na lugar na ang pangunahing kabuhayan ng mga tao ay pagsasaka. Subalit dahil sa kakulangan ng edukasyon at kaalaman sa negosyo, napaglalangan sila ng mga dayuhang Tsino. Makikita mula sa simbahan ng San Diego ang isang gubat na nasa gitna ng kabukiran at tulad ng maraming bayan sa Pilipinas, pinamumunuan ng simbahan ng San Diego habang ang pamahalaan ay sunod-sunuran lamang dito. Si Padre Damaso ang dating kura paroko sa lugar bago siya nailipat dahil sa ginawa niyang pang-api kay Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo Ibarra. Ayon sa alamat, isang matandang Kastila ang dumating sa San Diego at bumili ng gubat sa pook na iyon. Kinalaunan, natagpuan ang matanda na nakabitin sa puno ng balete na nagdulot ng takot sa mga tao ng San Diego. Ang kanyang ari-arian ay ipinamahala sa kanyang anak na si Saturnino na nag-asawa ng isang taga-Maynila at nanirahan sa San Diego. Nagkaroon sila ng isang anak, si Don Rafael, na naging tanyag sa mga magsasaka at nagpataas sa antas ng San Diego mula sa pagiging nayon hanggang maging isang bayan. Ang pamumuno ni Don Rafael ay nagdala ng progreso sa San Diego, ngunit ito rin ang naging dahilan ng inggit at galit ng ilan sa kanyang mga kaibigan at kapwa mayayaman. Kabanata 11, Ang mga makapangyarihan. Sa bayan ng San Diego, may iilan lamang ang kinikilalang makapangyarihan. Ang kapangyarihan sa bayan ay mahigpit na pinag-aagawan, katulad ng nangyayari sa Roma at Italia. Bagamat mayaman at iginagalang sina Don Rafael at Kapitan Tiago, hindi sila kasama sa lipon ng mga makapangyarihan. Kahit pa may posisyon sa pamahalaan, ang kapangyarihan ay mabibili lamang sa halagang 5,000 piso. Ang mga tunay na makapangyarihan sa San Diego ay ang kura paroko ng simbahan at ang alperes. Si Padre Bernardo Salvi, isang batang Pransiskano, ang bagong kura paroko na pumalit kay Padre Damaso. Siya ay mas mabait ngunit mukhang masasakitin. Samantala, ang alperes ay kilala sa kanyang pagiging lasinggero, mapambugbog sa asawa at malupit sa kanyang mga tauhan. Natural lamang na may palihim na hidwang sa pagitan ng dalawang ito dahil sa agawan ng kapangyarihan, ngunit sa harap ng publiko, ipinapakita nila na sila ay magkasundo. Kabanata 12, Ang Araw ng Mga Patay. Sa kabanatang ito ipinapakita ang kadiliman ng gabi sa sementeryo ng San Diego. Ito ay isang makasaysayang lugar na napapalibutan ng kawayan at lumang pader, at sa gitna nito ay matatagpuan ang malaking krus. Ang daan patungo sa sementeryo ay masukal at makipot, at ang lugar ay maputik kapag tag-ulan at maalikabok naman sa tag-init. Sa kabila ng malakas na ulan, 2 tao ang abalang humuhukay sa sementeryo. Ang isa ay isang veteranong sepulturero, habang ang isa naman ay baguhan sa ganitong gawain. Ang kanilang ginagawa ay ang paghuhukay ng isang bangkay na 20 araw pa lamang naililibing. Ang utos na paghukay at paglipat ng bangkay sa libingan ng mga inchik ay mula kay Padre Garrote na siya ring si Padre Damaso, ang kura paroko ng panahong iyon. Kabanata 13, Ang Babala ng Sigwa. Nagtungo si Crisostomo Ibarra sa sementeryo ng San Diego upang dalawin ang puntod ng kanyang yumaong ama, si Don Rafael. Sinamahan siya ng kanilang matandang katiwala na nagtanim ng mga bulaklak ng adelpa at sampaga bilang alay sa libingan ng kanyang ama.
Ngunit habang naghahanap, nakasalubong nila ang sepulturero at doon ay nalaman ni Ibarra ang kalunos-lunos na kapalaran ng bangkay ng kanyang ama. Itinapon pala ito sa lawa dahil sa kabigatan nito at hindi na nailibing sa libingan ng mga inchik. Ayon sa sepulturero, ang utos ay galing sa kura paroko. Dahil sa matinding galit at puot na naramdaman ni Ibarra, iniwan niya ang sepulturero at hinanap si Padre Salvi upang humingi ng paliwanag. Sa huli, nalaman ni Ibarra na si Padre Damaso pala ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Kabanata 14, Tasyo, Baliw o Pilosopo? Sa kabanatang ito, binisita ni Pilosopo Tasyo ang libingan ng kanyang asawa habang si Ibarra ay dumalaw din sa puntod ng kanyang ama. Si Don Anastasio, o mas kilala bilang Pilosopo Tasyo, ay tanyag sa San Diego dahil sa kakaibang personalidad at maraming pananaw sa politika at lipunan. Tinawag siyang baliw ng iba dahil hindi siya nauunawaan ng karamihan. Nagmula si Tasyo sa isang mayamang pamilya at matalino. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina sa kanyang pag-aaral at pag-aasawa, ipinagpatuloy pa rin ni Tasyo ang kanyang buhay at pagbabasa ng libro. Sa gitna ng paparating na bagyo, hindi nawawala ang kakaibang kasiyahan sa mukha ni Pilosopo Tasyo. Nagbigay siya ng matalinghagan niyang opinyon sa iba't ibang bagay tulad ng bagyo at kidlat. Nang magpunta siya sa simbahan, ay nakita niya ang magkapatid na sakristan at binilinan na umuwi na dahil naghanda ng espesyal na hapunan ang kanilang ina. Nakarating din siya sa bahay ni Don Filipo at Aling Doray. Napag-usapan nila ang pagbabalik ng binatang si Ibarra pati na rin ang ama nito. Ang kanilang pag-uusap ay nauwi naman sa purgatorio. Bagaman tinatawanan siya ng ibang tao, nirerespeto ni Tasyo ang pananaw ng relihiyon sa purgatorio at itinuturing niyang gabay ito upang mabuhay ang tao ng malinis. Kabanata 15, ang mga sakristan. Sa kabanatang ito, ipinakilala ang magkapatid na sakristan na sina Crispin at Basilio, mga anak ni Sisa. Sila ay dumaranas ng matinding suliranin, lalo na si Crispin na pinagbintangan ng pari na nagnakaw ng 2 onsa o 32 piso. Dahil sa kakulangan ng kita, hindi niya kayang bayaran ang ibinibintang sa kanya. Hiniling ni Crispin kay Basilio na tulungan siyang magbayad, ngunit tumanggi si Basilio dahil kailangan din niyang tulungan ang kanilang ina. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Crispin ang kanyang kalungkutan at pangungulila sa ina, pati na rin ang takot na maranasan ang mas matinding parusa mula sa mga pare. Habang nag-uusap ang magkapatid, biglang dumating ang sakristan mayor na nagalit sa kanilang pinag-uusapan. Pinagmulta niya si Basilio at hindi pinayagang umuwi si Crispin hanggat hindi na ibabalik ang nawawalang salapi. Nang magtangkang mga tuwiran si Basilio, lalo siyang napahamak at pinilit na umuwi ng 10 oras ng gabi, isang mapanganib na oras para sa isang bata. Samantalang kinaladkad ng sakristan mayor si Crispin, narinig ni Basilio ang pagdaing ng kapatid at nawalan siya ng pag-asa na matulungan ito. Dahil sa matinding pangamba at pagkalugmok, nagdesisyon si Basilio na tumakas mula sa kampanaryo gamit ang lubid ng kampana. Kabanata 16, si Sisa. Sa kabanatang ito, inilahad ang buhay ni Sisa, ang ina nina Crispin at Basilio. Siya ay isang maralitang babae na nakatira sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan. Bagaman may likas na kagandahan, ito ay unti-unting nawala dahil sa hirap ng buhay at mga dinanas na pagdurusa. Nakapag-asawa siya ng isang tamad, iresponsable at sugarol na lalaki na walang ibang idinulot sa kanya kundi sakit at pighati. Madalas pa siyang binubugbog ng asawa. Ngunit sa kabila nito, patuloy niya itong minamahal at tinitiis ang lahat. Sa araw na ito, nagluto si Sisa ng masarap na hapunan para sa kanyang mga anak bilang isang espesyal na pagkakataon dahil sa kanilang kakulangan sa buhay. Inihanda niya ang mga paborito ni na Crispin at Basilio, ngunit bago pa man dumating ang mga bata, nauna ang kanyang asawa at inubos ang lahat ng pagkain. Hindi man lamang ito nagtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang mag-iina at sa halip, nagbilin pa na bigyan siya ng pera mula sa kita ng mga bata. Labis na nalungkot si Sisa dahil wala nang masarap na hapunan ang kanyang mga anak. Nagluto siya muli para may makain ang mga bata, ngunit habang naghihintay, narinig niya na lamang ang malakas na tawag ni Basilio. Kabanata 17, si Basilio.
Dumating si Basilio sa kanilang bahay na duguan dahil hinabol siya ng mga gwardya sibil at nadaplisan ng bala sa ulo. Takot siyang makulong at paglinisin sa kwartel kaya't hindi na siya huminto sa paglalakad. Pinakiusapan niya ang kanyang ina, si Sisa, na sabihing nahulog na lang siya sa puno kaysa ipagtapat ang tunay na nangyari. Nalaman din ni Sisa na napagbintangan si Crispin, ang bunsong anak, na nagnakaw ng 2 onsa, na lubos na nagpabigat sa kanyang damdamin. Hindi ipinaalam ni Basilio sa ina ang hirap na dinaranas ni Crispin sa kamay ng sacristan mayor at ng pari. Nang malaman niyang dumating ang kanilang ama, na kilala sa pagiging malupit at mapang-abuso, nawalan siya ng ganang kumain. Galit na galit si Basilio at nasabi niyang mas mabuti pang mawala na ang kanilang ama para magkaroon sila ng mas maayos na buhay. Nagdalamhati si Sisa sa sinabi ng anak, ngunit ipinakita niya pa rin ang kanyang pagmamahal sa asawa sa kabila ng pang-aabuso nito. Nakatulog si Basilio dala ang pagod at alalahanin, ngunit binangungot siya at napanaginipan ang pambubugbog ng kura at sacristan mayor kay Crispin. Nagising siya sa yugyog ng kanyang ina at imbes na ipagtapat ang laman ng kanyang panaginip, ibinahagi niya ang kanyang pangarap na huminto na sila ni Crispin sa pagiging sacristan. Nais ni Basilio na magpastol na lang ng baka at kalabaw at sa kalaunan ay humiling ng kapirasong lupa upang sakahin. Pangarap niyang umunlad ang kanilang buhay, mapag-aral ang kapatid kay Piloso Potasio at patigilin si Sisa sa pananahi. Bagaman natuwa si Sisa sa mga pangarap ng anak, nasaktan siya dahil hindi isinama ni Basilio sa kanyang mga plano ang kanilang ama. Kabanata 18, Mga kaluluwang nagdurusa. Sa kabanatang ito, matamlay na nagmisa si Padre Salvi sa araw na iyon habang abala ang mga matatanda sa pag-uusap tungkol sa nalalapit na pista ng bayan at ang pagbili ng indulgensya para sa kaligtasan ng mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio. Habang nag-uusap ang mga matatanda, dumating si Sisa na may dalang handog para sa mga pari, mga sariwang gulay at paboritong pako or ferns ni Padre Salvi. Nagtungo siya sa kusina ng kumbento upang iayos ang kanyang dala, ngunit hindi siya pinansin ng mga sakristan at tauhan sa kumbento, maliban sa tagaluto na kanyang nakausap. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Sisa na may sakit si Padre Salvi at hindi niya ito makakausap. Laking gulat din niya nang malaman na tumakas ang kanyang anak na si Crispin kasama si Basilio matapos daw magnakaw ng 2 onsa. At ang mga gwardya sibil ay papunta na sa kanilang bahay upang hulihin ang kanyang mga anak. Pinagtawanan at tinuya si Sisa ng tagaluto. Sinisisi siya dahil daw sa hindi niya pagtuturo ng kabutihang asal sa kanyang mga anak at sinabing, nagmana raw ang mga ito sa kanyang asawang walang silbi. Kabanata 19, Mga karanasan ng isang guro. Nagkita sina Ibarra at ang guro sa tabi ng lawa ng San Diego. Ipinakita ng guro kung saan itinapon ang bangkay ng ama ni Ibarra, si Don Rafael, at sinabi na si Teniente Guevara ang isa sa mga naglibing sa kanya. Ibinahagi rin ng guro ang mga suliranin ng edukasyon sa kanilang bayan, kabilang na ang kakulangan ng pondo para sa mga kagamitan, kawalan ng maayos na silid-aralan, pakikialam ng mga pari sa pamamaraan ng pagtuturo, at kawalan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga magulang at mga may kapangyarihan. Ayon sa guro, si Padre Damaso ay madalas makialam sa kanyang pagtuturo, pinapalo at minumura ang mga bata tuwing makaririnig ng ingay mula sa kanilang klase. Bagamat nagkaroon ng kalayaan ng guro na iangkop ang kanyang mga aralin, matapos mapalitan si Padre Damaso, na natiling mas mahalaga para sa simbahan ang pagtuturo ng relihiyon. Nangako si Ibarra na gagawin ang kanyang makakaya upang matulungan ang guro at mapaunlad ang sistema ng edukasyon sa San Diego. Binanggit ni Ibarra na sasabihin niya ang mga suliraning ito sa pulong na gaganapin sa paanyaya ni Teniente Mayor. Kabanata 20, Ang pagpupulong sa tribunal. Dumalo sina Ibarra at ang guro sa isang pulong sa tribunal, ang bulwagang nagsisilbing lugar para sa mga pagpupulong at pag-uusap ng mga makapangyarihan at mayayaman sa bayan ng San Diego.
Ang pulong ay tungkol sa nalalapit na kapistahan at ang pagtatayo ng paaralan para sa bayan. Nahahati ang mga dumalo sa dalawang grupo. Ang mga konserbador na pinamumunuan ng Cabeza at ang mga liberal na pinamumunuan ni Don Filipo. Nagkaroon ng diskusyon tungkol sa mga programa at aktibidad na gaganapin para sa pista. Nagmungkahi si Don Filipo na magkaroon ng talaan ng mga gastos, magpagawa ng malaking tanghalan sa plaza, at magtanghal ng komedya sa loob ng 1 linggo. Iminungkahi rin niya ang paggamit ng paputok para sa karagdagang kasiyahan. Ngunit ang Cabeza ay sumalungat, nagpanukala na tipirin ang pagdiriwang, walang paputok, at ang mga gaganap sa programa ay dapat mga taga San Diego lamang. Ang sentro ng pagtatanghal ay dapat mga kaugaliang Pilipino. Sa huli, walang bisa ang mga panukala ng magkabilang grupo dahil nakapagdesisyon na ang kura tungkol sa mga aktibidad sa pista. Magkakaroon ng 6 na procession, 3 sermon, 3 misa mayor at 1 komedya na nagpapakita ng malakas na impluwensya ng simbahan sa mga desisyon sa bayan. Kabanata 21, ang kasaysayan ni Sisa. Matapos marinig ang balita mula sa kusinero tungkol sa posibleng pagdakip sa kanyang mga anak, dali-daling umuwi si Sisa sa kanilang bahay. Sa kanyang pag-uwi, nakita niyang papaalis na ang mga gwardya sibil mula sa kanilang tahanan, ngunit wala ang kanyang mga anak kasama ng mga ito. Bahagyang gumaan ang kanyang loob, ngunit hindi nagtagal. Hinarang siya ng mga gwardya sibil sa daan at pilit siyang pinaamin tungkol sa nawawalang 2 onsa na sinasabing ninakaw ng kanyang mga anak. Nagmakaawa si Sisa ngunit walang nakinig sa kanya. Sa halip, kinaladkad siya ng mga gwardya sibil patungo sa kwartel habang pinapahiya sa harap ng mga taong bayan na kalalabas lang mula sa misa. Pagdating sa kwartel, inihagis siya ng mga gwardya sa sahig at walang nagmalasakit na pakinggan ang kanyang mga pakiusap. Nang tanghali na, pinalaya siya ng alperes dahil hindi nito pinaniniwalaan ang paratang ng kura at umuwi siyang muli sa kanilang bahay. Pagdating niya sa kanilang bahay, hinanap niya ang kanyang mga anak ngunit wala siyang natagpuan. Ang tanging nakita niya ay ang punit at duguang damit ni Basilio na labis na nagpalalim ng kanyang pighati. Hindi matanggap ni Sisa ang kanyang nakita, kaya tuluyan nang nasira ang kanyang katinuan. Nagpalaboy-laboy siya sa kalsada habang tinatawag ang pangalan ng kanyang mga anak, sina Basilio at Crispin. Kabanata 22, ang liwanag at dilim. Dumating na sina Maria Clara at Tia Isabel sa San Diego upang dumalo sa pista ng bayan. Agad na kumalat ang balita ng pagdating ni Maria Clara na minamahal at kinagigiliwan ng mga tao sa San Diego. Kasabay nito, napansin din ni Maria Clara ang kakaibang kilos at mga titig ni Padre Salvi tuwing kaharap niya ito na nagdulot ng pagkabahala sa kanya. Samantala, plano ni na Maria Clara at Ibarra na mag-picnic kasama ang kanilang mga kaibigan sa ilog. Ngunit iminungkahi ni Maria Clara na huwag isama si Padre Salvi dahil sa kanyang takot at kaba sa pari. Bagaman nag-aalala si Maria Clara, hindi sinang-ayunan ni Ibarra ang ideya na huwag isama si Padre Salvi sapagkat hindi ito magandang tingnan sa mata ng iba. Sa kanilang pag-uusap, bigla namang dumating si Padre Salvi at inimbitahan siya ni Ibarra na sumama sa picnic, na kaagad namang tinanggap ng pari. Pagkatapos ng pag-uusap, umuwi na si Ibarra. At sa daan ay may nasalubong siyang isang lalaki na humihingi ng tulong para sa kanyang asawang nabaliw at mga anak na nawawala. Ibinigay ni Ibarra ang kanyang oras at sinabihan ang lalaki na sumama sa kanya upang maisalaysay nito ang kanyang mga problema habang sila'y naglalakad papunta sa kanilang destinasyon. Kabanata 23, ang picnic. Masiglang naghanda ang mga kababaihan at kalalakihan para sa kanilang picnic. Maagang nagtipon ang lahat at naglakad patungo sa lugar ng picnic. Ang mga kababaihan, kasama sina Maria Clara, Iday, Victorina, Neneng at Sinang ay magkakasamang sumakay sa isang bangka. Sa kabila ng masayang kwentuhan at tawanan ng mga dalaga, pinatahimik sila ni Tia Isabel. Samantala, ang bangka ng mga kalalakihan ay nagkaroon ng butas.
kaya't napilitan silang lumipat sa bangka ng mga dalaga na nagdulot ng pagkailang at katahimikan. Patuloy ang pagsagwan ni Elias habang umaawit ng kundiman si Maria Clara upang aliwin ang kanilang grupo. Pagdating nila sa baklad na pagmamay-ari ni Kapitan Tiago, nagkaroon ng problema sa pangingisda dahil walang nahuhuling isda sa lambat. Nang siyasatin ni Leon, nalaman nilang may buwaya sa ilog. Nagdesisyon si Elias, ang piloto, na bumaba upang hulihin ang buwaya. Matagumpay niyang natalian ang leeg ng buwaya, ngunit dahil sa malakas na paggalaw nito, natangay siya at nahulog sa tubig. Agad namang tumalon si Ibarra para iligtas ang piloto at sa tulong ng iba pa, napaslang nila ang buwaya. Nagbunyi ang lahat, lalo na si Maria Clara na labis na nabahala sa kaligtasan ni Ibarra. Napansin ni Maria Clara ang piloto na malungkot kahit siya ang naging bayani ng pangyayari. Nagpatuloy sila sa paglalayag at sa kanilang picnic sa kakahuyan, kung saan muli silang nagkantahan at nagsaya habang tinatamasa ang masarap na umaga. Kabanata 24, sa kagubatan. Matapos magmisa ng maaga, agad na nagtungo si Padre Salvi sa lugar ng picnic sakay ng karwahe. Pinahinto niya ito malayo pa upang mapagmasdan ang mga kababaihan na nagpapasaya sa kanya, lalo na nang makita ang kanilang masasayang kilos. Sa kanyang pagtatago, narinig niyang pinagtatawanan siya ng mga dalaga at labis siyang nasaktan sa kanilang mga biro. Pagkatapos ng pananghalian, binanggit ni Padre Salvi na may tumampalasan kay Padre Damaso kaya ito nagkasakit. Dumating din si Sisa sa lugar, ngunit agad itong umalis dahil sa pagkawala ng katinuan. Nagkaroon ng pagtatalo sina Don Filipo at Padre Salvi tungkol sa pagkawala ng mga anak ni Sisa. Ikinatwiran ni Don Filipo na higit na mahalaga ang buhay ng mga bata kaysa sa nawawalang 2 onsa. Pumagitna si Ibarra upang maiwasan ang sakitan sa pagitan ng dalawa. Nang naglalaro na ng gulong ng kapalaran, ang mga binata at dalaga, tinanong ni Ibarra ang kanyang kapalaran kung may mga katuparan ang kanyang binabalak at nalamang pangarap lamang ang sagot na kanyang sinalungat dahil tiyak na raw ang kanyang plano sa pagpapatayo ng paaralan. Ibinigay niya ang kasulatan ng pahintulot sa pagpapatayo ng paaralan kina Maria Clara at Sinang. Biglang dumating si Padre Salvi at pinunit ang aklat ng laro, sinasabing malaking kasalanan ang maniwala rito. Nainis si Albino at sinagot ang pari na mas malaking kasalanan ang panghihimasok sa pag-aari ng iba. Umalis ng padabog ang kura, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang mga Guardia Sibil kasama ang sarhento na naghahanap kay Elias, na inakusahan ng pananakit kay Padre Damaso. Kinuwestiyon din ng mga dumating ang pagkupkop ni Ibarra kay Elias. Sinabi ng binata na walang karapatan ang mga Guardia Sibil na questionin ang kanyang desisyon. Sa kabila ng paghahanap sa kagubatan, hindi natagpuan ng mga Guardia Sibil ang kanilang hinahanap. Kabanata 25, sa bahay ni Piloso Potasio. Nagpunta si Ibarra sa bahay ni Piloso Potasio upang humingi ng payo tungkol sa kanyang planong magpatayo ng paaralan. Si Tasio ay abala sa pagsusulat ng mga hieroglipiko, ngunit sa kabila nito ay niyaya pa rin niya si Ibarra na mag-usap. Ibinahagi ng pilosopo na ang kanyang mga isinulat ay hindi para sa kasalukuyan, kundi para sa susunod na henerasyon na mas mulat at may mas malalim na pangunawa sa lipunan. Ipinahayag ni Ibarra ang kanyang pangarap na magtayo ng paaralan, subalit inamin niyang nararamdaman niyang itinuturing siyang dayuhan sa sariling bayan. Binigyan siya ng payo ni Piloso Potasio na dapat niyang lapitan ang mga kinikilalang makapangyarihan sa lipunan, tulad ng mga kura, upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Gayunpaman, naniniwala si Ibarra na hindi na kailangang baluktutin ang matuwid na layunin at umaasa siyang susuportahan siya ng pamahalaan at ng mga tao. Sinabi ni Piloso Potasio na ang kapangyarihan ng simbahan ay higit pa sa pamahalaan at kung nais ni Ibarra na magtagumpay, kailangan niyang yumuko sa mga may kapangyarihan. Ibinahagi ng pilosopo na ang mga pananaw ni Ibarra ay parang isang halamang itinanim sa mabatong lupain na nangangailangan ng tukod upang hindi mabuwal. Sa huli, binigyan ni Piloso Potasio ng inspiration si Ibarra, sinasabing kahit hindi siya magtagumpay,
may ibang magpapatuloy ng kanyang mga nasimulan. Nagpaalam na si Ibarra kay Piloso Potasio matapos ang kanilang makabuluhang pag-uusap. Kabanata 26, ang araw bago ang pista. Tuwing ika-10 ng Nobyembre ay bisperas ng pista sa San Diego. Sa araw na ito, ang buong bayan ay abala sa paghahanda. Ang mga bahay ay pinapalamutian ng magagarbong decoration, kurtina at antigong kagamitan. Ang mga hapagkainan ng mayayaman ay punong-puno ng iba't ibang masasarap na putahe, mga kakanin, panghimagas, at mamahaling alak mula sa Europa. Ang pista ay hindi lamang para sa mga taga San Diego, kundi para rin sa mga bisitang taga-ibang bayan. Ang buong bayan ay napuno ng ingay ng mga kwitis, kampana, at tugtugan ng banda ng musiko. Ang plaza ng San Diego at harapan ng simbahan ay pinalamutian ng mga arkong kawayan at nilagyan ng tolda para sa prosesyon. May nakahandang tanghalan para sa komedya at iba pang palatuntunan. Sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, ang insik na si Carlos, at iba pang mayayaman sa bayan ay aktibong nakikilahok sa kasayahan. Si Padre Damaso naman ay magmimisa sa umaga. Habang ang bayan ay abala sa paghahanda, si Ibarra ay abala rin sa pagpapatapos ng bahay-paaralan na kanyang pinapagawa malapit sa kanyang tahanan, sa pamamatnubay ni Nol Juan. Si Ibarra ang sumagot sa lahat ng gastos sa pagpapatayo ng paaralan at magalang niyang tinanggihan ang alok na tulong ng mga mayayaman at ng mga pari. Ang paaralan ay katulad ng mga nasa Europa. May hiwalay na lugar para sa mga babae at lalaki at may mga pasilidad para sa pagtatanim ng puno, gulay, bodega at silid pang disiplina. Marami ang humanga kay Ibarra dahil sa kanyang proyekto, ngunit sa kabila nito, marami rin ang naging palihim niyang kaaway. Kabanata 27, sa pagtatakip silim. Nagsimula ang kwento sa paghahanda ni Kapitan Tiago para sa kapistahan, na sinadya niyang gawing mas marangya upang ipakita ang kanyang pagsuporta kay Ibarra, na itinuturing niyang mamanugangin. Alam ni Kapitan Tiago na tanyag si Ibarra sa Maynila, kaya't sinasamantala niya ang pagkakataon upang makisama sa tagumpay at mapuri sa mga pahayagan. Maraming masasarap na pagkain at inumin mula sa ibang bansa ang inihanda ni Kapitan Tiago at binigyan din niya ng mga mamahaling gamit si Maria Clara. Bandang hapon ay nagkita sina Ibarra at Kapitan Tiago. Nagpaalam si Maria Clara na mamasyal kasama ang kanyang mga kaibigan at niyaya si Ibarra na sumama, na pinaunlakan naman ng binata. Inanyayahan ni Kapitan Tiago si Ibarra na maghapunan sa kanila dahil darating si Padre Damaso, ngunit magalang itong tinanggihan ni Ibarra. Naglakad na ang magkatipan kasama ang mga dalaga at napadaan sila kina Sinang na sumama rin sa kanila. Sa liwasan ng bayan, sinalubong sila ng isang ketongin na pinandidirihan ng lahat. Naawa si Maria Clara sa ketongin kaya't ibinigay niya rito ang iniregalo ng kanyang ama, na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Lumapit din si Sisa at kinausap ang ketongin. Sinabing nasa kampanaryo ang mga anak nito. Umalis si Sisa na pakanta-kanta, habang ang ketongin ay umalis na rin dala ang regalo ni Maria Clara. Napag-isip-isip ni Maria Clara na marami palang mahihirap at kapuspalad na hindi niya napapansin. Kabanata 28, ilang sulat. Ang mga kaganapan sa kapistahan ng San Diego ay naiulat sa pahayagan sa Maynila. Kasama sa balita ang marangyang pagdiriwang, mga kilalang tao sa bayan, ang mga naganap na palatuntunan, at ang mga musiko na nagtanghal. Nabalita rin ang mga pari at ang komedyang naganap sa bayan, pati na ang mga mahuhusay nitong mga artista. Ang mga Kastila lamang ang nasiyan sa komedya dahil ito ay idinaos sa wikang Kastila, habang ang mga Pilipino naman ay natuwa sa komedyang Tagalog. Hindi dumalo si Ibarra sa mga palabas na ito. Kinabukasan, nagkaroon ng prosesyon para sa mga santo at santa na sinundan ng misa na pinamunuan ni Padre Manuel Martin. Nagkaroon din ng sayawan na pinangunahan ni Kapitan Tiago at ng kanyang anak na si Maria Clara, ngunit ito ay ikinayamot ng dalaga. Dahil sa kanyang pagkabagot at sa matagal na hindi pagkikita kay Ibarra, sumulat si Maria Clara sa kanyang kasintahan
Hiniling na siya ay dalawin at imbitahan sa pagpapasinaya ng bahay paaralan na ipinapatayo ni Ibarra. Kabanata 29, ang araw ng pista. Inumpisahan ang araw ng kapistahan sa San Diego ng masigla at magarbo. Maaga pa lang ay tumugtog na ang mga banda ng musiko kasabay ng tunog ng mga kampana at pasabog ng mga paputok. Ang mga tao sa bayan ay nagsipaggising na at nagsigayak upang makiisa sa pagdiriwang. Suot nila ang kanilang pinakamagagandang damit at alahas at inaya ang mga dumadaan upang tikman ang mga pagkaing inihanda nila. Hindi naman sang-ayon si Piloso Potasio sa ganitong uri ng pagdiriwang. Ayon sa kanya, ito ay isang paraan lamang ng pag-aaksaya ng pera at pagpapakitang tao. Mas mainam umano na ilaan ang salapi sa mga mas makabuluhang bagay, lalo na't marami ang hinaing ng bayan na hindi natutugunan. Sang-ayon naman si Don Filipo sa pananaw ni Piloso Potasio, ngunit wala siyang lakas ng loob upang kontrahin ang mga pari. Habang naghihintay ang mga tao sa simbahan, kasama ang mga tanyag na tao sa San Diego, sinadya naman ni Padre Damaso na magkasakit upang makakuha ng higit na atensyon mula sa lahat. Ang tagapangasiwa ng simbahan ang nag-aalaga sa kanya habang siya ay may sakit. Bandang 8:00 ng umaga, sinimulan ang mahabang prosesyon ng iba't ibang santo. Sa prosesyon ay makikita ang malinaw na pagkakaiba ng antas sa lipunan, pati na rin ang diskriminasyon. Kahit na ang mga nagpuprosesyon ay may mas mababang estado sa lipunan. Ang prosesyon ay nagtapos sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago na inaabangan ng mga Kastila at Nina Maria Clara at Ibarra. Kabanata 30 sa simbahan. Sa kabila ng init at iyakan ng mga bata, punong-puno ng tao ang simbahan upang makinig sa misa na nagkakahalaga ng 250 piso. Paniniwala noon na mas mainam ang gumastos sa mahal na misa kaysa sa komedya dahil sa inaakalang kaligtasan ng kaluluwa mula sa impyerno. Hinintay ng lahat ang pagdating ng Alcalde Mayor bago simulan ang misa. Sinadya niyang magpahuli upang mapansin ng mga tao at dumating na nakasuot ng 5 medalya bilang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Nang dumating ang Alcalde Mayor, nagsimula na ang pagmimisa ni Padre Damaso, na sinamantala ang pagkakataon upang libakin si Padre Manuel Martin na nagmisa kahapon. Inilagay ni Padre Damaso ang sarili sa pedestal. Ayon sa kanya, siya ay mas mahusay magmisa kaysa kay Padre Manuel Martin at patuloy siya sa kanyang pagyayabang bago tuluyang nagsimula sa kanyang sermon. Kabanata 31, ang sermon. Sinimulan ni Padre Damaso ang kanyang sermon sa wikang Tagalog at Kastila, gamit ang isang sipi mula sa Biblia. Ang sermon ay tungkol sa pagpupuri sa mga banal na santo ng simbahan at ang mga dakilang tao tulad ni Haring David, Gideon at Roldan. Ngunit higit pa rito, ginamit ni Padre Damaso ang kanyang sermon upang manlibak sa mga Pilipino, lalo na't ginawa niya ito sa wikang Kastila upang hindi maintindihan ng karamihan ang kanyang mga sinasabi. Sinamantala rin niya ang pagkakataon upang ipahiya ang mga taong hindi niya gusto. Habang nagaganap ang sermon, marami sa mga naroon ang nagsimulang antukin at maghikab, kabilang na si Kapitan Tiago dahil hindi nila naiintindihan ang sinasabi ng pari. Samantala, sina Maria Clara at Ibarra ay palihim na nagsusulyapan, nagpapahayag ng kanilang mga damdamin sa isa't isa sa pamamagitan ng mga mata. Nang sinimulan na ni Padre Damaso ang sermon sa wikang Tagalog, walang pakundangan niyang tinuligsa si Ibarra, bagaman hindi direktang pinangalanan. Hindi natuwa si Padre Salvi sa mga nangyayari kaya't nagpakuliling siya bilang hudyat upang tapusin na ang sermon, ngunit binaliwala ito ni Padre Damaso at nagpatuloy pa rin sa kanyang sermon ng karagdagang kalahating oras. Samantala, si Elias ay palihim na lumapit kay Ibarra sa loob ng simbahan at binalaan siya na mag-ingat at huwag lumapit sa bato na ibabaon sa hukay dahil maaari itong magdulot ng panganib sa kanyang buhay. Walang nakapansin ni isa sa pagdating at pag-alis ni Elias. Kabanata 32, ang paghugos. Nagkaroon ng demonstrasyon ang isang taong dilaw kay Nol Juan tungkol sa paggamit ng panghugos, isang kagamitan para sa pagpapasinaya ng bahay paaralan
na ipinapatayo ni Ibarra. Ang panghugos ay may 8 metro ang taas, may 4 na haligi na nakabaon sa ilalim ng lupa, at may malalaking lubid na tila napakatibay. Ipinagmamalaki ng taong dilaw na natutunan niya ang ganitong paraan mula pa sa ninuno ni Ibarra, si Don Saturnino. Nang dumating ang araw ng pagpapasinaya, naghanda ang mga guro at mag-aaral ng pagkain para sa mga panauhin, at may banda ng musiko na tumugtog. Sinimulan ni Padre Salvi ang pagbabasbas sa bahay-paaralan, at ang mga mahahalagang kasulatan, relikya, at iba pang bagay ay inilagay sa isang kahang bakal na ipinasok sa isang bumbong na yari sa tingga. Ang taong dilaw ang may hawak ng lubid na nagkokontrol sa bato na ibabaon sa hukay. Habang bumababa si Ibarra upang makiisa sa seremonya, biglang humulagpos ang lubid mula sa kalo na nagdulot ng pagkagiba ng balangkas ng panghugos. Sa kabila ng insidente, si Ibarra ay nakatayo pa rin sa gitna ng nasirang kalo at ng malaking bato, ngunit ang taong dilaw ay namatay. Bagamat nais ng alkalde na ipahuli si Nol Juan, pinigilan siya ni Ibarra at sinabi na siya na ang bahala sa lahat. Kabanata 33, ang malayang isipan. Palihim na dumating si Elias sa bahay ni Ibarra upang makipag-usap tungkol sa mga kaaway ni Ibarra. Pinayuhan ni Elias si Ibarra na mag-ingat sapagkat maraming nagtatangka laban sa kanya, kabilang na ang balak na pagpatay ng taong dilaw noong pagpapasinaya ng paaralan. Inilahad ni Elias na nanasubaybayan niya ang taong dilaw at nalaman niyang nagpresenta ito ng sarili kay Nol Juan sa kabila ng maliit na sahod, kapalit ng kanyang mga kaalaman. Bagaman nang hinayang si Ibarra sa pagkamatay ng taong dilaw dahil marami pa sana itong maibabahagi, ipinaliwanag ni Elias na makakaligtas lamang ito sa hustisya dahil sa kabulagan ng sistema sa kanilang bayan. Naging interesado si Ibarra sa kakaibang kaisipan ni Elias, lalo na sa usaping pananampalataya. Inamin ni Elias na nawawalan na siya ng tiwala sa Diyos. Sa huli, nagpaalam na si Elias, bitbit ang kanyang pangako ng katapatan kay Ibarra. Kabanata 34, ang pananghalian. Sa araw na iyon ay inaasahang darating ang general at tutuloy sa bahay ni Kapitan Tiago, kaya't nagkaroon ng pananghalian kasama ang mga kilalang tao sa San Diego. Si Ibarra at ang alkalde-mayor ay magkatapat na nakaupo sa magkabilang dulo ng hapagkainan. Kasama rin sa hapag sina Maria Clara, Kapitan Tiago, mga kapitan ng bayan, mga pari, mga kawani ng pamahalaan, at mga kaibigan nina Maria Clara at Ibarra. Habang nagaganap ang pananghalian, napansin ng lahat ang hindi pagdating ni Padre Damaso. Habang kumakain, nag-usap ang mga tao tungkol sa iba't ibang paksa, tulad ng hindi pagdating ni Padre Damaso, ang kamangmangan ng mga magsasaka sa paggamit ng mga kubyertos, at ang mga kursong nais ipakuha ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Nang dumating si Padre Damaso, agad na bumati ang lahat maliban kay Ibarra. Habang inihahain ang serbesa, sinimulan ni Padre Damaso ang kanyang patutsada laban kay Ibarra, lalo na sa usapin ng pagkamatay ng ama ng binata. Tila sinasadya ng pari na galitin si Ibarra, kaya't umabot sa puntong muntik ng saksakin ni Ibarra si Padre Damaso. Mabuti na lamang at pinigilan siya ni Maria Clara, kaya't bumalik ang kahinahunan ni Ibarra at siya ay umalis na lamang. Kabanata 35, ang usap-usapan. Naging usap-usapan sa buong bayan ng San Diego ang mga pangyayari sa naganap na pananghalian, partikular ang alitan sa pagitan ni Ibarra at Padre Damaso. Maraming tao ang pumanig kay Padre Damaso at nagsabing sana ay nagtimpi na lang si Ibarra upang maiwasan ang gulo. Gayunpaman, naiintindihan ni Kapitan Martin ang galit ni Ibarra sapagkat mahirap magtimpi kung ang sariling ama ang nilalapastangan. Ayon kay Don Filipo, marahil ay umaasa si Ibarra na tutulungan siya ng taumbayan bilang pasasalamat sa kabutihang nagawa niya at ng kanyang ama. Ngunit ang kapitan ng bayan ay naniniwala na walang magagawa ang taumbayan dahil laging nasa katwiran ang mga pari. Dagdag pa ni Don Filipo, ang problema ay nasa kawalan ng pagkakaisa ng mga taumbayan, habang ang mga pari at mayayaman ay nagkakaisa.
Ang mga matatandang babae sa bayan ay natakot na hindi panigan si Padre Damaso, baka raw sila mapunta sa impyerno. Samantala, nalugod si Kapitana Maria sa ginawa ni Ibarra sa pagtatanggol sa alaala ng kanyang ama. Naging malaking usapin din ang posibilidad na hindi na matuloy ang pagpapatayo ng paaralan, na naging sanhi ng pangamba ng mga magsasaka para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Lumaganap din ang tsismis na baka hindi na ituloy ang pagpapatayo ng simbahan dahil tinawag na pilibustero ni Padre Damaso si Ibarra, isang terminong hindi naintindihan ng mga magsasaka. Kabanata 36, ang unang suliranin. Dumating ng walang abiso ang Kapitan General sa bayan nila Kapitan Tiago, dahilan upang magmadali ang lahat sa paghahanda para sa kanyang pagdating. Habang abala ang lahat, si Maria Clara naman ay patuloy sa pagtangis dahil sa pagbabawal ng kanyang ama na makipagkita kay Ibarra hanggat hindi nawawala ang kanyang pagka-ekskomunikado sa simbahan. Sinubukan ni Tia Isabel at Andeng na aliwin si Maria Clara, ngunit hindi ito natigil sa pag-iyak. Iminungkahi ni Tia Isabel na sumulat sila sa Papa at magbigay ng malaking halaga upang mapawalang bisa ang excommunication kay Ibarra, habang si Andeng naman ay nagpresenta na gagawa ng paraan upang magkausap ang magkasintahan. Nagpunta si Kapitan Tiago sa kumbento at inihayag kay Maria Clara ang desisyon ni Padre Damaso na sirain ang pakikipag-isang dibdib nito kay Ibarra. Dagdag pa rito, ipinag-utos ni Padre Sibila na huwag nang tanggapin si Ibarra sa kanilang tahanan at sinabing ang kapalit ng pagbayad ng utang na 50,000 piso ay kamatayan ng kaluluwa sa impyerno. Lalong nagdalamhati si Maria Clara sa mga narinig at kahit sinubukan siyang aliwin ng kanyang ama, lalo lamang itong nasaktan nang sabihin ng kapitan na may inilaan na si Padre Damaso na bagong katipan para sa kanya. Isang kamag-anak nito na manggagaling pa mula sa Europa. Hindi pumayag si Tia Isabel sa balak na pagpapalit ng katipan at sinabing hindi parang damit ang pagpapalit ng magkasintahan. Maya-maya pa'y dumating na rin ang Kapitan General at napuno ang bahay ni Kapitan Tiago ng mga panauhin. Taimtim na nananalangin si Maria nang siya ay puntahan ni Tia Isabel dahil ipinatatawag daw ito ng Kapitan General. Pagdakay sumunod naman ang dalaga. Kabanata 37, ang Kapitan General. Pagdating ng Kapitan General sa bayan, agad niyang ipinahanap si Ibarra upang kausapin. Bago kausapin ang mga nakasaksi sa pagtatalo ni na Padre Damaso at Ibarra, kinausap muna ng Kapitan General ang isang binatang taga-Maynila na nagpupumilit makapasok sa kanyang opisina. Kinausap naman siya ng General. Pagkaraan ay lumabas ang binata sa silid ng nakangiti. Ipinapakita nito ang katarungan at mabuting kalooban ng Kapitan General. Sunod na kinausap ng General ang mga prele, kabilang sina Padre Salvi, Padre Sibila at Padre Martin. Bagaman nagpapakita sila ng paggalang sa General, si Padre Salvi ay pilit na ipinapaalala ang excomulgasyon ni Ibarra, ngunit hindi siya pinansin ng General. Nagbigay galang din sina Kapitan Tiago at Maria Clara at pinuri ng General si Maria Clara dahil sa kanyang tapang at impluensya sa pagpigil kay Ibarra na magalit ng labis kay Padre Damaso. Gagantimpalaan sana siya ng General dahil sa kanyang ginawa, ngunit tinanggihan ito ng dalaga. Nang dumating si Ibarra, pansamantala munang itinigil ng General ang pakikipag-usap kina Maria Clara. Hinarap at binati ng General si Ibarra at pinuri sa pagtatanggol niya sa alaala ng kanyang ama. Ipinangako ng General na kakausapin ang Arsobispo upang iangat ang excomulgation laban kay Ibarra. Sa kanilang pag-uusap, nagulat ang General sa katalinuhan ni Ibarra at iminungkahing manirahan na lamang ito sa Espanya. Gayunpaman, ipinahayag ni Ibarra ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas at ang kagustuhang manatili sa kanyang sariling bayan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inutusan ng General si Ibarra na puntahan si Maria Clara at inihabilin na ipatawag si Kapitan Tiago. Sinabi ng General sa Alcalde Mayor na protektahan si Ibarra upang maisakatuparan nito ang kanyang mga plano. Sa huli, pinuri ng General si Kapitan Tiago sa pagkakaroon ng mabuting anak at mamanugangin
at nagpresenta pang maging ninong sa kasal nina Ibarra at Maria Clara. Samantala, si Ibarra ay nagtungo kay Maria Clara ngunit hinarap siya ni Sinang at sinabing isulat na lamang ang kanyang gustong sabihin dahil papunta na sila sa dulaan. Kabanata 38, ang prosesyon. Nagsimula ang prosesyon sa bayan sa pagtunog ng kampana at paputok. Lahat ng tao ay may bitbit na kandila at parol habang lumalakad kasama ang mga imahen ng mga santo tulad ni San Juan Bautista, San Francisco, Santa Maria Magdalena, San Diego de Alcala at ang mahal na Birhen. Ang karo ni San Diego ay hinihila ng 6 na Hermano Tercero. Ang Kapitan General, mga kagawad, alkalde, alperes, si Kapitan Tiago at Ibarra ay magkakasama sa prosesyon. Napilitang sumama si Ibarra dahil sa imbitasyon ng general. Sa bahay ni Kapitan Tiago, hininto ang mga karo at andas ng mga santo upang idaos ang tulang papuri o lowa sa pintakasi ng bayan. 3 sakristan, guro, mag-aaral, at mga batang may daladalang parol na papel ang nangunguna sa prosesyon. Lumabas ang isang batang lalaki na may pakpak upang bigkasin ang papuri sa wikang Latin, Kastila at Tagalog. Pagkatapos ay inawit ni Maria Clara ang Ave Maria na kung saan ang lahat ay nabighani sa kanyang tinig. Ramdam ni Ibarra ang kalungkutan ng kanyang kasintahan sa kanyang boses. Tinawag pansamantala ang atensyon ni Ibarra ng Kapitan General upang imbitahan siya sa pagkain at pag-usapan ang pagkawala ng 2 sakristan na sina Crispin at Basilio. Kabanata 39, si Doña Consolacion. Si Doña Consolacion, asawa ng Alpers, ay ipinakilala bilang isang babaeng nagpipilit magmukhang taga-Europa sa pamamagitan ng pagkukulay ng mukha at pagsasalita sa wikang Kastila. Siya ay dating labandera na nakapag-asawa ng isang kawal na naging Alperes, ngunit kahit nakaangat na sa lipunan, hindi pa rin siya nawalan ng ugali ng isang mababang uri ng tao, lalo na't wala siyang edukasyon. Isang araw, galit na galit si Doña Consolacion dahil hindi siya pinayagan ng kanyang asawa na magsimba. Habang siya ay nagngingit-ngit, narinig niya ang awit ni Sisa mula sa kulungan. Si Sisa ay 2 araw nang nakakulong doon. Dahil hindi naintindihan ni Sisa ang utos ng Donya sa wikang Kastila, hindi niya ito sinunod. Nagalit si Doña Consolacion at ibinuhos kay Sisa ang lahat ng kanyang galit. Nilatigo niya si Sisa at inutusang kumanta. Dahil sa takot at sakit, si Sisa ay kumanta ng Kundiman ng Gabi, na sa kabila ng kanyang pagdurusa ay nagbigay ng pansamantalang kaligayahan sa Donya. Habang nakikinig, napansin ng Donya na hindi niya namalayang nagsasalita na siya sa Tagalog, isang bagay na hindi niya ginusto. Sa galit at kahihiyan, pinalayas niya ang gwardya sibil na nakasaksi sa pangyayari. Muli niyang sinubukan pasayawin si Sisa, ngunit nang hindi ito sumunod, muli niyang nilatigo ang babae. Sa wakas, nawalan ng malay si Sisa dahil sa matinding paghihirap at sugat. Dumating ang Alperes at nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Sisa. Nagalit siya kay Doña Consolacion at inutusan ang isang kawal na bihisan, pakainin at gamutin si Sisa. Inatasan din niya ang mga kawal na ihatid si Sisa kay Ibarra kinabukasan. Kabanata 40, ang karapatan at lakas. Nagsimula ang pista ng bayan sa pamamagitan ng pagsindi ng mga kuwitis na hudyat ng pagsisimula ng dula. Si Don Filipo ang siyang namahala sa pagdiriwang. Habang nag-uusap sina Teniente at Piloso Potasio tungkol sa pagbibitiw ni Teniente sa kanyang tungkulin, dumating ang mga mahahalagang tao sa bayan. Kaya nagsimula na ang palabas na Crispino de la Comare. Habang tumutok ang lahat sa dula, lihim namang nakatitig si Padre Salvi kay Maria Clara. Sa kalagitnaan ng palabas, dumating si Ibarra na agad nakatawag ng pansin ng mga pari. Pinakiusapan ng mga pari si Don Filipo na paalisin si Ibarra, ngunit tinanggihan ito ng Don dahil sa takot na suwayin ang Kapitan General at dahil din sa malaking abuloy na ibinigay ni Ibarra. Dahil dito, umalis ang mga pari sa dula at sumunod din si Ibarra matapos magpaalam kay Maria Clara upang puntahan ang kanyang nalimutang tipanan. Habang patuloy ang dula,
dumating ang dalawang Guardia Sibil na inutusan ni Doña Consolacion at ng Alperes na itigil ang palabas dahil sila'y nabubulahaw. Tinanggihan ni Don Filipo ang utos, kaya't nagkaroon ng gulo. Hinuli ng mga kwadrilyero ang dalawang Guardia Sibil at nakarating agad si Ibarra upang hanapin si Maria Clara. Dahil sa galit ng mga kalalakihan, pinagbabato nila ang mga gwardya, ngunit huminahon lamang ang lahat ng mangusap si Elias, na inabisuhan ni Ibarra na wala silang magagawa sa sitwasyon. Nagpatuloy si Padre Salvi sa pagmamanman at nang mawalan ng malay si Maria Clara dahil sa pangitain, si Ibarra ang bumuhat sa kanya. Sa huli, si Padre Salvi ay nagmadali papunta sa bahay ni Kapitan Tiago upang masiguro na ligtas si Maria Clara. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makita niya ang mga anino ni na Maria Clara at Tia Isabel mula sa labas ng bahay. Umalis na rin siya matapos masigurong wala si Ibarra sa loob ng bahay. Kabanata 41, Dalawang Dalaw. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Ibarra dahil sa kaguluhang naganap. Upang libangin ang sarili, nagpatuloy siya sa kanyang paggawa sa laboratorio. Habang abala sa kanyang gawain, dumating si Elias upang ipaalam na may sakit si Maria Clara at tanungin kung may anumang ipagbibilin bago siya pumunta sa Batangas. Ipinaliwanag din ni Elias kung paano niya napigil ang kaguluhan noong nakaraang gabi sa pamamagitan ng kanyang pagkilala sa mga Guardia Sibil at ang utang na loob ng mga ito sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na si Elias. Nagmadaling gumayak si Ibarra upang bisitahin si Maria Clara sa bahay ni Kapitan Tiago. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Lucas, ang kapatid ng taong dilaw na namatay sa aksidente sa paggawa ng paaralan. Si Lucas ay nangungulit kay Ibarra tungkol sa makukuhang salapi ng kanilang pamilya bilang kabayaran sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Maayos na sinagot ni Ibarra na magbalik na lamang si Lucas sa ibang araw dahil pupunta siya sa may sakit, ngunit mapilit si Lucas. Sa huli, umalis na lamang si Ibarra upang hindi mawalan ng pagtitimpi. Naiwang galit si Lucas, nag-iisip ng paghihiganti dahil sa kanyang paniniwalang iisa ang ugali ni Ibarra at ng lolo nitong nagpahirap sa kanilang pamilya. Kabanata 42, Ang Mag-asawang de Espadaña. Sa bahay ni Kapitan Tiago, naramdaman ang lungkot dahil sa pagkakasakit ni Maria Clara. Ang magpinsang sina Tia Isabel at Kapitan Tiago ay nag-usap tungkol sa kung alin sa dalawang krus, sa tunasan o sa matahong, ang dapat bigyan ng limos upang gumaling si Maria Clara. Sa huli, napagkasunduan nilang bigyan ng limos ang parehong krus. Natigil ang kanilang usapan nang dumating ang mag-asawang de Espadaña kasama ang kanilang pamangkin na si Linares. Si Dr. Tiburcio de Espadaña ay isang peking doktor na nagpasya na manatili sa Pilipinas matapos dumanas ng maraming hirap sa biyahe mula Espanya. Siya ay dating mahirap at walang pinag-aralan na nagtrabaho lamang bilang tagalinis sa ospital ng San Carlos. Dahil sa payo ng mga kapwa Kastila, nagkunwari siyang doktor sa mga lalawigan gamit lamang ang kanyang pagiging Kastila bilang puhunan. Sa kabila ng kanyang takot at pagkabalisa sa panloloko, ipinagpatuloy niya ito dahil sa kagipitan. Kalaunan, siya ay nakilala at sinubukan pang pagyamanin ang sarili sa pamamagitan ng mataas na singgil, ngunit nasira ang kanyang reputasyon nang siya'y isinumbong sa Proto Medico de Manila. Nawalan siya ng mga pasyente at handa na sanang bumalik sa pamamalimos nang nakapag-asawa siya ng isang Pilipina, si Doña Victorina. Si Doña Victorina de Espadaña ay isang Pilipinang ambisyosa na nag-aastang Europeo. Ipinagmamalaki niya na siya ay mas bata kaysa kanyang tunay na edad at nais niyang mapabilang sa mataas na antas ng lipunan. Ang kanyang pangarap na makapangasawa ng isang dayuhan ay natupad, ngunit ang nakuha niya ay si Tiburcio, isang mahirap at walang kakayahang Kastila. Gayunpaman, binihisan niya ang kanyang asawa upang magmukhang kagalang-galang at ipinagpatuloy ang kanyang ilusyon bilang isang Orofea. Dinagdagan niya ang kanyang pangalan ng De upang magmukhang mas aristokratiko at nagpakalat ng balita na siya ay buntis kahit ito'y hindi totoo. Pagdating sa bahay ni Kapitan Tiago, ipinakilala ni Doña Victorina si Linares kay Kapitan Tiago. Habang nagmimerienda, dumating si Padre Salvi
na matagal nang kakilala ng mag-asawa at ipinakilala nila si Linares. Ipinagmamalaki ni Doña Victorina ang kanyang koneksyon sa mga mataas na tao sa lipunan, ngunit napahiya nang malamang dinalaw na ng Kapitan General ang bahay ni Kapitan Tiago. Pagkatapos, nagtungo sila sa silid ni Maria Clara upang siya'y suriin ni Dr. Tiburcio. Nagreseta si Tiburcio ng iba't ibang gamot sa dalaga, habang si Linares ay nabighani sa kagandahan ni Maria Clara. Naputol lamang ang pag-uusap nang ipaalam ni Padre Salvi na dumating na si Padre Damaso. Kabanata 43, Mga Plano. Sa kabanatang ito, tuloy-tuloy na pumasok sa silid ni Maria Clara si Padre Damaso na labis na nag-aalala sa kalagayan ng dalaga. Nanangis ang pari at ipinahayag na hindi mamamatay si Maria Clara, bagay na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila inaasahan na ang magaspang na ugali ni Padre Damaso ay may taglay na lambot ng kalooban at pagmamahal para sa dalaga. Matapos niyang ipahayag ang kanyang damdamin, lumabas siya at nagtungo sa ilalim ng balag upang doon managhoy. Samantala, sinamantala ni Doña Victorina ang pagkakataon upang ipakilala si Linares kay Padre Damaso. Si Linares ay inanak ng bayaw ni Padre Damaso, si Carlicos. Inabot ni Linares ang sulat kay Padre Damaso na nagsasaad na naghahanap siya ng mapapangasawa at trabaho. Pinuri ni Padre Damaso si Linares at sinabing madali siyang makakahanap ng trabaho dahil sa kanyang pagiging abogado sa Universidad Central. Tungkol naman sa mapapangasawa, iminungkahi ni Padre Damaso na kakausapin niya si Kapitan Tiago para dito, bagay na ikinalungkot ni Padre Salvi. Samantala, pumunta si Lucas kay Padre Salvi upang humingi ng katarungan para sa kanyang yumaong kapatid na napatay sa aksidente sa paggawa ng paaralan ni Ibarra. Sinubukan ni Lucas na magpanggap na kaawa-awa upang makuha ang simpatya ng pari. Sinasabing binayaran lamang siya ng 500 piso ni Ibarra kapalit ng buhay ng kanyang kapatid. Ngunit hindi natuwa si Padre Salvi sa ginawang pag-aartista ni Lucas at siya'y pinalayas. Walang nagawa si Lucas kundi umalis nang napahiya habang bubulong-bulong sa sarili. Kabanata 44, Pagsusuri ng Budhi. Mataas pa rin ang lagnat ni Maria Clara at sa tuwing siya'y magdedeliryo, binabanggit niya ang pangalan ng kanyang ina. Patuloy siyang inaalagaan ni Tia Isabel at ang mga kaibigan nila habang si Kapitan Tiago ay walang tigil na nagpapamisa at nagbibigay ng abuloy kabilang ang isang tungkod na ginto para sa Birhen ng Antipolo. Sa kabila ng mataas na lagnat, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Maria Clara matapos uminom ng gamot na nireseta ni Don Tiburcio. Dahil dito, natuwa ang mag-asawang Espadanya at pansamantalang hindi pinagdiskitahan ni Doña Victorina si Tiburcio. Napag-usapan ni na Padre Salvi, Kapitan Tiago at mag-asawang Espadanya na malilipat si Padre Damaso sa parokya ng Tayabas. Ikinabahala ito ni Kapitan Tiago dahil malungkot umano si Maria Clara sa pagkawala ng pari na itinuring na niyang parang ama. Ayon kay Padre Salvi, mabuti na rin na hindi na nagkikita sina Ibarra at Maria Clara para tuluyan itong gumaling. Sinabi naman ni Doña Victorina na ang pagpapagaling ni Maria ay dahil sa panggagamot ni Don Tiburcio, ngunit sinalungat ito ni Padre Salvi na nagsabing higit na nakagagaling ang pagkakaroon ng malinis na budhi kaysa anumang gamot. Dahil sa alitan, iminungkahi ni Doña Victorina na ipagamot ni Padre Salvi si Doña Consolacion sa pamamagitan ng kumpisal. Wala nang naisagot si Padre Salvi kaya't tinagubilinan na lamang niya si Kapitan Tiago na ihanda si Maria Clara para sa kumpisal at ibinigay rin ang biatiko upang tuluyan siyang gumaling. Ininom ni Maria Clara ang gamot na nireseta ni Don Tiburcio, ngunit natigil ito ng makaramdam ng pagkabingi. Nalaman din ni Maria mula kay Sinang na kaya hindi pa siya nasusulatan ni Ibarra ay dahil abala ito sa pagpapaalis ng excomulgasyon laban sa kanya. Dumating si Tia Isabel upang ihanda si Maria para sa pangungumpisal at tulungan siya na limutin si Ibarra. Sa kumpisalan, napansin ni Tia Isabel na tila hindi nakikinig si Padre Salvi sa mga sinasabi ni Maria Clara, bagkus ay matiim itong nakatitig sa kanya na para bang iniintindi ang laman ng kanyang isipan. Pagkatapos ng kumpisal,
lumabas si Padre Salvi na namumutla, pawisan, at tila may mabigat na iniisip. Kabanata 45, ang mga pinag-uusig. Sa isang yunggib sa kagubatan, natagpuan ni Elias si Kapitan Pablo matapos ang 6 na buwang hindi pagkikita. May 2 linggo na ring nalaman ni Elias ang sinapit ni Kapitan Pablo at ngayon ay nagtagpo sila upang mag-usap tungkol sa kanilang mga suliranin. Malapit ang loob ni Elias kay Kapitan Pablo na itinuturing niyang parang ama at sinubukan niyang hikayatin ang matanda na sumama sa kanya sa mga lupain ng mga katutubo upang mamuhay ng payapa at makalimot sa mga trahedyang naranasan ng pamilya nito. Ngunit tinanggihan ni Kapitan Pablo ang paanyaya ni Elias dahil naninindigan siyang ipaghiganti ang kanyang mga anak na nagdusa sa kamay ng mga dayuhan. May 3 anak si Kapitan Pablo, 2 lalaki at 1 babae. Ang kanyang anak na babae ay pinagsamantalahan ng isang alagad ng simbahan at ang isa niyang anak na lalaki ay nag-imbestiga sa nangyari. Dahil dito, napagbintangan ang kanyang anak sa isang nakawan sa kumbento at bagaman walang napatunayan, siya'y hinuli, ibinitin at pinahirapan ng mga awtoridad. Ang isa pang anak ni Kapitan Pablo ay pinaghinalaang maghihiganti at nang hindi nito madala ang kanyang sedula isang araw, siya'y hinuli, pinahirapan at sa huli ay nagpakamatay. Para kay Kapitan Pablo, ang tanging mahalaga ngayon ay ang ipaghiganti ang kanyang mga anak. Plano nilang lusubin ang bayan sa tamang oras kasama ang iba pang kapuspalad na pinag-uusig din ng pamahalaan. Nauunawaan ni Elias ang paghihiganti ni Kapitan Pablo, ngunit siya mismo ay piniling huwag nang maghiganti dahil sa pagnanais na walang madamay na inosente. Ikinuwento ni Elias kay Kapitan Pablo ang kanyang pagkikita at pagkakaibigan kay Ibarra. Sinabi niya ang mga magagandang katangian ni Ibarra at ang mga pang-aaping naranasan ng pamilya nito sa kamay ng mga pari. Iminungkahi ni Elias na maaaring makatulong si Ibarra sa pagpaparating ng mga hinaing ng bayan sa general. Sang-ayon si Kapitan Pablo dito at napagkasunduan nilang malalaman ang sagot ni Ibarra pagkatapos ng 4 na araw. Kung sumang-ayon si Ibarra, magkakaroon ng katarungan ang kanilang mga hinaing. Ngunit kung hindi, nangako si Elias na sasama siya sa kanilang layunin. Kabanata 46, ang sabungan. Sa bayan ng San Diego, gaya ng ibang mga bayan sa ilalim ng pamahalaang Espanyol, ay may sabungan. Ang sabungan ay nahahati sa 3 bahagi. Ang pintuan na may tagasingil sa bawat pumapasok, ang ulutan kung saan nagaganap ang pustahan at bayaran, at ang ruweda na siyang pinagdarausan ng mga sultada o labanan ng mga manok. Sa araw na iyon, ilan sa mga dumalo sa sabungan ay sina Kapitan Tiago, Kapitan Basilio at Lucas. Ang tauhan ni Kapitan Tiago ay may dalang malaking puting lasak na manok, habang si Kapitan Basilio naman ay may dalang bulik na manok. Pagkatapos magkamustahan, nagkasundo ang dalawa na magpustahan ng 300 piso. Ang pustahan nila ay naging usap-usapan sa sabungan, kaya't nakipusta na rin ang iba pang mga sabungero. Lumabas na dehado ang pula at liamado naman ang puti. Samantala, ang magkapatid na Tarsilo at Bruno, na walang salapi upang makipusta, ay lumapit kay Lucas upang manghiram ng pera. Ngunit may kondisyon si Lucas. Kailangan nilang sumama sa paglusob sa kwartel at mag-recruit ng iba pang kasapi upang mas malaki ang kanilang makuhang pabuya. Ayon kay Lucas, hindi niya magagalaw ang perang inilaan ni Ibarra para sa operasyon, kaya ipauutang lamang ito kung papayag sila sa kasunduan. Noong una ay tumanggi ang magkapatid dahil kilala nila si Ibarra at ang kanyang connection sa Kapitan General. Ngunit nang makita nilang binigyan ni Lucas ng pera si Pedro, hindi na sila nakatiis at pumayag na sa alok ni Lucas. Sinabihan sila ni Lucas na ang mga sandata ay paparating kinabukasan at matatanggap nila ang mga utos sa 8 ng gabi sa 2 araw. Pagkatapos ng kasunduan, nagpatuloy ang labanan ng mga manok sa sabungan at ang mga tao ay naging abala sa kanilang pagsasabong. Kabanata 47, ang 2 senyora. Habang nagaganap ang mainit na labanan sa sabungan, si Doña Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal upang tingnan ang mga bahay ng mga Indio. Naiinis si Doña Victorina
sa tuwing hindi siya binibigyan ng galang ng mga nakakasalubong, kaya't inutusan niya si Don Tiburcio na mamalo ng sombrero, ngunit tumanggi ito dahil sa kanyang kapansanan. Habang naglalakad sila, napadaan sila sa bahay ng Alperes, kung saan nandoon si Doña Consolacion. Nagtagpo ang tingin ni na Doña Victorina at Doña Consolacion at parehong matalim ang tingin ng bawat isa. Nagkaroon ng tensyon nang dumura si Doña Consolacion na ikinagalit ni Doña Victorina. Sinugod ni Doña Victorina si Doña Consolacion at nagkaroon ng mainit na balitaktakan. Inalipusta ni Doña Victorina si Doña Consolacion habang sinagot naman ni Doña Consolacion ang kapansanan at pagpapanggap ng asawa ni Doña Victorina. Sa kasagsagan ng away, kinuha ni Doña Consolacion ang latigo ng kanyang asawa at sinugod si Doña Victorina, ngunit hindi sila nagkasakitan dahil namagitan ang kanilang mga asawa. Ang mga taong bayan at ang kura ay nakita ang pangyayari at tinangkang awatin ang dalawang donya. Tinawag ni Doña Consolacion ang kura na mapagbanal-banalang Carliston at nagpatuloy ang sigawan. Sinubukan ni Doña Victorina na utusan si Don Tiburcio na hamunin ng barilan ang Alperes, ngunit tumanggi ito. Dahil dito, nahablot ni Doña Victorina ang pustiso ng kanyang asawa. Matapos ang insidente, nagtungo ang mag-asawang de Espadaña sa bahay ni Kapitan Tiago, kung saan nakita nila si Linares na kausap si Maria Clara at ang kanyang mga kaibigan. Pinilit ni Doña Victorina si Linares na hamunin ang Alperes upang mapatunayan ang kanyang tapang. Sinabi ng Donya na kung hindi ito gagawin ni Linares, hindi siya karapat-dapat kay Maria Clara. Dahil dito, natakot si Linares at hindi malaman ang gagawin. Pagkatapos ng kanyang mga narinig, nagpahatid si Maria Clara sa kanyang silid. Umalis ang mag-asawang de Espadaña dala ang ilang libong piso bilang bayad ni Kapitan Tiago sa panggagamot ni Don Tiburcio kay Maria Clara. Naiwan si Linares na nag-aalala at hindi mapakali dahil sa kanyang gipit na sitwasyon. Kabanata 48, ang palaisipan. Dumating si Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago upang dalawin si Maria Clara at ibalita na siya ay tinanggal na sa pagiging excomulgado. Ipinakita niya ang sulat na nagpapatunay nito kay Tia Isabel, na labis na natuwa para kay Ibarra. Ngunit sa pagpunta ni Ibarra sa balkon, nakita niya sina Maria Clara at Linares na magkasama at nag-aayos ng bulaklak. Nagulat si Linares samantalang namutla naman si Maria Clara. Pagkatapos sabihin ni Ibarra ang dahilan ng kanyang pagdalaw, makikita ang lungkot sa mukha ni Maria Clara. Kaya agad na nagpaalam si Ibarra at nagsasabing babalik na lamang siya bukas. Habang naglalakad, dumaan si Ibarra sa ipinapagawang paaralan at sinabihan ang mga tao na wala na silang dapat ipangamba dahil tinanggap na siya muli ng simbahan. Sinabi ni Nol Juan na hindi naman mahalaga sa kanila ang excommunication ni Ibarra dahil lahat sila ay excomulgado rin. Nakita ni Ibarra si Elias na nagkakarga ng bato at mukhang may nais itong sabihin sa kanya. Inutusan niya si Nol Juan na ibibigay sa kanya ang talaan ng mga obrero. Nagmungkahi si Elias na mamangka sila ni Ibarra sa lawa upang mapag-usapan ang isang mahalagang bagay. Dumating si Nol Juan na may daladalang listahan, ngunit wala roon ang pangalan ni Elias. Kabanata 49, ang hinaing ng mga inuusig. Sa kabanatang ito, nag-usap sina Ibarra at Elias habang nakasakay sa bangka. Nararamdaman ni Ibarra ang pagkabahala, kaya humingi ng paumanhin si Elias sa pagkagambala niya sa binata. Ipinaalam ni Ibarra na nais siyang kausapin ng Alperes, ngunit nagdahilan lamang siya dahil sa takot na baka makita si Elias. Nais din ni Ibarra na dalawin si Maria Clara, kaya siya ay nag-aalala. Hindi nagpatumpik-tumpik si Elias at agad niyang sinabi ang kanyang pakay. Siya ay sugo ng mga sawimpalad na nangangailangan ng tulong para sa pagbabago sa pamahalaan. Ibinahagi ni Elias ang mga kahilingan ng mga sawimpalad, paglalapat ng katarungan, pagbibigay ng dignidad sa mga tao, at pagbawas sa kapangyarihan ng mga guwardiya sibil na nagiging sanhi ng pang-aabuso.
Bagamat handa si Ibarra na gamitin ang kanyang yaman para humingi ng tulong mula sa mga kaibigan sa Madrid at sa Kapitan General, nag-aalala siya na baka mas makasama ito kaysa makabuti. Ayon kay Ibarra, ang pagbawas sa kapangyarihan ng mga gwardiya, sibil ay maaaring maglagay sa mga tao sa panganib. Sa halip, sinabi niyang kailangang gamutin ang ugat ng sakit ng lipunan at hindi lamang ang sintomas, kahit na mga hulugan ito ng paglalapat ng mahapding panlunas. Nagkaroon ng debate sina Elias at Ibarra tungkol sa papel ng simbahan at ang dahilan ng panunulisan ng mga tao. Bagamat kapwa mahal nila ang bayan, hindi napapayag ni Elias si Ibarra na sumang-ayon sa kanyang pakiusap. Sa huli, sinabi ni Elias na sasabihin niya sa mga sawimpalad na umasa na lamang sa Diyos. Kabanata 50, Mga Kamag-anak ni Elias. Sa kabanatang ito, ibinahagi ni Elias ang kanyang mapait na pinagmulan kay Ibarra. Ang kanyang nuno ay isang tenedor de libros sa isang bahay kalakal ng mga Kastila. Sinunog ang tanggapan ng kanyang nuno at siya ay nahatulan ng salang panununog. Ang kanyang asawa ay buntis noon at pinagdusa din ng mga awtoridad. Namundok ang kanilang pamilya, ngunit namatay ang isinilang na sanggol at nagbigti ang nuno ni Elias. Lumipat ang pamilya sa ibang lalawigan at naging tulisan ang panganay na anak. Siya'y nanunog at pumatay upang maipaghiganti ang kaapihang natamo. Dahil dito'y nakilala siya sa tawag na balat. Ang kanyang ina naman ay nakilala sa tawag na haliparot, delinkwente at napalo samantalang ang bunso niyang kapatid, palibhasa'y mabait ay tinawag na lamang na anak ng ina. Nagkaroon ng relasyon ang anak ng ina sa isang mayamang dalaga at nagkaroon sila ng kambal na anak na sina Elias at Concordia. Namatay ang ina ng kambal at lumaki sila na walang alam sa kanilang ama. Nakapag-aral si Elias sa mga Jesuitas habang si Concordia ay nakatakdang ikasal sa isang binata. Ngunit sinira ng kanilang nakaraan ang kanilang kinabukasan. Nawala si Concordia at natagpuan ang kanyang bangkay sa baybayin ng Calamba. Si Elias ay nagpagala-gala at nagkaroon ng pagkakataong makilala si Ibarra. Nang makarating na sa baybayin sina Ibarra at Elias, nagpaalam na ang una at inutusan si Elias na kalimutan na siya at huwag nang batiin sa kahit anong sitwasyon na magkita sila. Si Elias naman ay nagbalik na sa kuta ni Kapitan Pablo at ipinaalam sa kapitan na kung hindi rin lamang siya mamamatay, tutuparin niya ang kanyang pangako na sasama sa kanila sa oras na ipasya ng leader na dumating na ang panahon ng pakikipaglaban sa mga Kastila. Kabanata 51, Ang Pagbabago. Nabagabag si Linares sa natanggap na liham mula kay Doña Victorina. Kailangan niyang hamunin ang Alperes, ngunit hindi niya alam kung sino ang papayag na maging padrino niya. Nagsisi siya sa kanyang paghahambog at pagsisinungaling. Dumalaw si Padre Salvi sa bahay ni na Kapitan Tiago at nagbalita tungkol sa pag-alis ng excomunion kay Ibarra. Inilarawan niya si Ibarra bilang isang mabuting tao ngunit may kaunting kapusukan. Sinabi niyang si Padre Damaso na lang ang hadlang sa pagpapatawad kay Ibarra at kung si Maria Clara ang kakausap dito ay hindi makatatanggi ang pari. Nang marinig ito ni Maria Clara, umalis siya sa silid kasama si Victoria. Dumating naman si Ibarra kasama si Tia Isabel habang nag-uusap sina Padre Salvi at Kapitan Tiago. Bumati si Ibarra kay Kapitan Tiago at Linares. Kumamay si Padre Salvi kay Ibarra at ipinahayag na kakatapos pa lamang niyang purihin ang binata na nagpasalamat naman sa narinig. Lumapit si Ibarra kay Sinang para itanong kung galit sa kanya si Maria Clara. Ayon kay Sinang, ipinasasabi ni Maria na limutin na lang siya ni Ibarra, ngunit nais pa rin ni Ibarra na makausap ang kanyang kasintahan. Sa huli, umalis na rin si Ibarra. Kabanata 52, Ang Mga Anino. Sa kabanatang ito, naganap ang isang misteryosong pag-uusap ng tatlong anino sa ilalim ng pinto ng libingan. Ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa isang plano ng paglusob laban sa mga gwardiya sibil, kumbento, at iba pang institusyon bilang paghihiganti sa mga pang-aapi na kanilang naranasan.
Nalaman na si Ibarra ang nagsilbing inspirasyon at pinuno ng kanilang kilusan. At siya rin ang nagpadala ng asawa ng isa sa mga anino sa Maynila para magpagamot. Kaya't pumayag itong sumali sa pag-aaklas. Nang mabanaagan nilang may parating na isa pang anino, tumigil ang kanilang usapan. Nang magkakilala na ang lahat, ipinaliwanag ng bagong dating na siya'y sinusubaybayan kaya't naghiwa-hiwalay na sila at napagkasunduan na tatanggapin nila ang mga sandata kinabukasan ng gabi. Kasabay ng kanilang sigaw ng "Mabuhay Don Crisostomo", naglaho ang tatlong anino sa likod ng pader habang ang bagong dating ay naghintay sa sulok ng pintuan. Maya-maya pa, dumating ang isa pang anino at nagmasid sa paligid. Dahil umaambon, sumilong ito sa pintuan at nagtagpo sila ng unang sumilong na anino. Napagdesisyonan nilang magsugal kung saan ang mananalo ay maiiwan upang makipagsugal naman sa mga patay. Pumasok sila sa loob ng libingan at doon, sa ibabaw ng puntod, naglaban sa sugal sina Elias at Lucas. Sa huli, natalo si Elias at siya'y umalis na walang imik hanggang sa siya'y nilamon ng kadiliman. Kabanata 53. Ang mabuting araw ay nakikilala sa umaga. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa mga kakaibang ilaw na nakita sa libingan noong nagdaang gabi. Ayon sa paniniwala ng mga miyembro ng kapatiran ni San Francisco, may 20 kandila ang sinindihan doon. Si Hermana Cepa, na malayo ang bahay sa libingan, ay nagsabi na narinig niya ang mga panaghoy at paghikbi mula roon. Samantala, binigyang diin ng pari sa kanyang sermon sa pulpito ang tungkol sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang mga usaping ito ay hindi nakalampas sa mapanuring mata ni na Don Filipo at Piloso Potasio na ilang araw nang nanghihina. Napag-usapan nila na tinanggap na ng alkade ang pagbibitiw ni Don Filipo sa kanyang tungkulin. Ngunit hindi mapakali si Piloso Potasio sapagkat naniniwala siyang ang pagbibitiw ng Don ay hindi nararapat sa panahon ng kaguluhan. Ayon sa Pilosopo, sa panahon ng digmaan, dapat manatili ang isang leader sa kanyang mga tao. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga pagbabago sa bayan, sa relihiyon, sa ugali ng mga kabataan, at sa kalagayan ng Pilipinas. Ayon kay Piloso Potasio, ang mga kabataang nakapag-aral sa Europa ay nagkaroon ng malawak na kaalaman na nagbigay sa kanila ng kakayahang pangasiwaan ang kanilang mundo. Dagdag pa niya, hindi na kayang pigilan ng kumbento ang paglaganap ng mga modernong kabihasnan. Nang makita ni Don Filipo na nanghihina si Piloso Potasio, tinanong niya kung kailangan nito ng gamot. Sinagot siya ng pilosopo na ang mga mamamatay ay hindi na nangangailangan ng gamot, kundi ang mga maiiwan ang may kailangan nito. Ipinakiusap din ni Piloso Potasio na sabihan si Ibarra na makipagkita sa kanya dahil nararamdaman niyang malapit na siyang mamatay. Bagamat nasa bingit ng kamatayan, iniisip pa rin ng pilosopo ang kapakanan ng bayan na para sa kanya ay patuloy pa ring tumatahak sa karimlan. Sa huli, nagpaalam na rin si Don Filipo. Kabanata 54. Walang lihim ang hindi nabubunyag. Sa kabanatang ito, nagmadali si Padre Salvi papunta sa bahay ng alperes upang ibalita ang nalalapit na pag-aalsa na natuklasan niya mula sa isang kumpisal. Sinabi ng kura na mayroong napipintong paglusob sa kwartel at kumbento na magaganap ng gabing iyon, kaya't sila'y nagkasundong paghandaan ito. Humiling ang kura ng 4 na gwardiya sibil para protektahan ang kumbento, habang lihim na naghahanda ang mga kawal sa kwartel upang mahuli ng buhay ang mga lulusob. Samantala, isang lalaki ang nagmamadaling pumunta sa bahay ni Ibarra upang ibalita ang nalalapit na paglusob at ipinagtapat na si Ibarra ang pinaghihinalaang kapural ng pag-aalsa. Sinabi ni Elias kay Ibarra na sunugin ang lahat ng kanyang mga aklat at kasulatan upang maiwasang masangkot sa gulo. Habang sinusunog ang mga papeles, nabasa ni Elias ang isang kasulatan tungkol kay Don Pedro A. Barramendia, nanuno ni Ibarra. At dito'y nadiskubre ni Elias ang koneksyon ng angkan ni Ibarra sa matinding kasawian ng kanyang pamilya. Nagdesisyon si Elias na bunutin ang kanyang balaraw upang maghiganti, ngunit sa huli, kanyang napagtanto ang kanyang galit at binitawan ang sandata. Umalis siya ng bahay ni Ibarra nang mabilis,
habang ipinagpatuloy ni Ibarra ang pagsunog sa mga dokumento. Kabanata 55, ang pagkakagulo. Sa kabanatang ito, naganap ang isang malaking kaguluhan sa bahay ni Kapitan Tiago. Hindi mapakali si Maria Clara at Sinang habang hinihintay ang pagdating ni Ibarra. Si Padre Salvi, na may kaba, ay palakad-lakad sa bulwagan. Nang dumating ang ikawalo ng gabi, nagulat si Ibarra nang biglaang umaling-awngaw ang mga putok ng baril. Panay ang dasal ni Tia Isabel habang nagtago si Padre Salvi. Narinig ng mga tao sa bahay ang putukan mula sa kumbento at nagkaroon ng kaguluhan. Pagkatapos ng putukan, nagmadali si Ibarra pauwi sa kanyang bahay. Inutusan niya ang kanyang katulong na ihanda ang kabayo at sinimulang iligpit ang mga mahahalagang bagay, kabilang ang mga papeles at larawan ni Maria Clara. Ngunit bago siya makaalis, dumating ang mga kawal at isinama siya. Samantala, si Elias, na labis na naguguluhan, ay pumasok sa bahay ni Ibarra at sinubukang itago ang mga ebidensya sa pamamagitan ng pagsunog ng mga papeles at gamit. Nang dumating ang mga kawal, huli na ang lahat dahil ang mga ebidensya ay nasunog na at isang pagsabog ang naganap na nagpatigil sa kanilang pagsalakay. Kabanata 56, mga sabi-sabi at palapalagay. Sa kabanatang ito, kapwa-takot at kaba ang bumalot sa bayan ng San Diego. Walang taong makikita sa daan at mistulang nakalulon ng katahimikan ang paligid. Ngunit unti-unti, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga tao na magbukas ng kanilang mga bintana at magpalitan ng balita. Sinasabing may nangyaring kalagim-lagim na insidente noong nakaraang gabi na ikinumpara sa pagsalakay ni Balat. May mga chismis na kumalat na si Kapitan Pablo ang may kagagawan ng pagsalakay. Ayon sa ilan, ang mga kwadrilyero ang dumakip kay Ibarra. Nabalita rin na nagtangkang itanan ni Ibarra si Maria Clara upang hindi matuloy ang kasal nito kay Linares. Ngunit nabigo dahil sa paghadlang ni Kapitan Tiago at ng mga sibil. Isang lalaki naman na galing sa tribunal ang nagsabing si Bruno ay nagtapat na tungkol sa pagkakaroon ng relasyon nina Ibarra at Maria Clara. Ibinunyag din na balak ni Ibarra na paghigantihan ang simbahan at mabuti na lamang daw at nasa bahay ni Kapitan Tiago si Padre Salvi. Sinasabing ang mga sibil ang sumunog sa bahay ni Ibarra. At sa dulo ng kabanata, mayroong babaeng nagsabing nakita niya si Lucas na nakabitin sa ilalim ng puno ng santol. Kabanata 57, Vae Victis o ang mga talunan. Makikita ang matinding kalupitan ng mga gwardiya sibil habang kanilang iniinteroga ang mga bihag na nadakip matapos ang nagdaang kaguluhan. Pinagbabantaan ng mga gwardiya, sibil ang mga batang sumisilip sa mga rehas upang tingnan ang mga bihag. Ang alperes kasama ang kanyang asawa na si Doña Consolacion ay naroon din upang panoorin ang karumaldumal na eksena. Ang kura, si Padre Salvi, ay dumating at tinanong kung may kinalaman sina Ibarra at Don Filipo sa nasabing paglusob. Kasama niya ang isang batang umiiyak na may dugo sa salawal. Isang bihag na nagngangalang Tarsilo Alasigan ang tinatanong kung may kinalaman si Ibarra sa paglusob. Ngunit iginiit ni Tarsilo na ang kanilang paglusob ay upang ipaghiganti ang kanilang amang pinatay ng mga sibil. Ipinakita kay Tarsilo ang 5 bangkay kabilang ang kanyang kapatid na si Bruno, ngunit nanatili siyang tahimik at hindi nagbigay ng anumang impormasyon. Bilang parusa, pinapalo siya ng yantok hanggang sa magdugo ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin siya nagpadaig. Nang ibalik siya sa bulwagan, muling tinanong si Tarsilo kung kilala niya ang isa pang bilanggo, ngunit sumagot siyang noon lang niya ito nakita. Muli siyang pinahirapan hanggang sa mabalot ng dugo ang kanyang katawan at hindi na nakayanan ni Padre Salvi ang karahasan, kaya lumabas na lang siya ng bulwagan. Sa labas, nakita niya ang kapatid na dalaga ni na Bruno at Tarsilo na umiiyak at nagbibilang ng mga naririnig na palo. Sa kabila ng lahat ng pagpapahirap, hiniling ni Tarsilo na madaliin na ang kanyang kamatayan at siya'y itinapon sa isang balon na may nakasusulasok na amoy kung saan siya nalagutan ng hininga. Pagkatapos nito,
binalingan ng mga gwardiya ang isang luko-luko na nagngangalang Andong na naaresto dahil napunta sa patio upang magbawas. Sa huli, inantok ang alperes sa sagot ni Andong at iniutos na ipasok na lamang ito sa karsel. Kabanata 58, ang sinumpa. Sa kabanatang ito, ang mga pamilya ng mga bilanggo ay tuliro at balisa at patuloy na hinahanap ang hustisya para sa kanilang mga kaanak. Nasa gitna ng pangamba at pagdurusa ang mga tao dahil wala silang makapitan na malakas para mabigyan ng katarungan ang kanilang mga mahal sa buhay. Isinisisi ng ilan sa kanila ang lahat ng ito kay Ibarra. Sumapit ang hapon at dinala ang mga bilanggo sa isang kariton na pinalibutan ng mga kawal. Sa lahat ng mga bilanggo ay pangalan lamang ni Ibarra ang walang tumatawag. Sa halip, pinaratangan siyang duwag at sinumpa ng mga tao pati ang kanyang nuno hanggang siya ay tawagin na nilang erehe at dapat mabitay. Pinagbato pa siya ng mga ito habang natatandaan niya ang kwento ni Elias tungkol sa babaeng nakakita ng ulong nakabitin sa punong kahoy. Walang gustong dumamay kay Ibarra kahit si Sinang ay pinagbawalang umiyak ni Kapitan Basilio. Ramdam na ramdam ni Ibarra ang pagkawalay sa inang bayan, pag-ibig, tahanan, kaibigan at magandang kinabukasan. Sa huli, umalis si Piloso Potasio at natagpuan siyang nakahandusay sa pintuan ng kanyang bahay kinabukasan. Kabanata 59, Pagmamahal sa Bayan. Sa kabanatang ito, naging mainit na usapin ang naganap na paglusob ng mga inapi o sawimpalad na naging paksa ng mga balita sa Maynila. Naging abala ang mga tauhan sa kumbento sa pagdalaw at pagpapanayam upang malaman ang tunay na nangyari. Ang ilan ay nag-alok ng tulong sa pamahalaan na tinuturing nilang nasa panganib. Samantala, si Padre Salvi ay itinuturing na bayani ng ilan at sinasabing dapat bigyan ng isang mitra. Sa tondo, si Kapitan Tinong ay hindi mapakali dahil sa takot na madawit siya sa mga paratang laban kay Ibarra. Panay ang sisi ng kanyang asawang si Kapitana Tinchang na nais sana ay iharap ang sarili sa Kapitan General kung siya ay naging lalaki. Pinatawag nila ang kanilang pinsang si Don Primitivo upang hingan ng payo at sinabi nito na si Tinong ay dapat magbigay ng regalo sa General at sunugin ang lahat ng mga dokumentong maaaring magdulot ng kapahamakan. Sa isang pagtitipon sa Intramuros, napag-usapan ang naganap na pag-aalsa at ang pagkakasangkot ni Ibarra. Ayon pa sa isang ginang, wala daw talagang utang na loob ang mga Indio kaya sila di dapat ituring na mga tunay na tao. Bigla namang naisingit sa usapan ang balitang si Kapitana Tinchang ay nagbigay ng sing-sing na puno ng brilyante bilang regalo sa General. Sa huli, dumating ang mga kawal na nagdala ng paanyaya sa ilang mayayaman at tanyag na tao sa tondo. Kabilang si Kapitan Tinong upang tumuloy sa Fuerza de Santiago. Kabanata 60, ang kasal ni Maria Clara. Sa kabanatang ito, ipinakita ang kasiyahan ni Kapitan Tiago dahil hindi siya hinuli o tinanong man lamang ng pamahalaan. Bilang pasasalamat, nagpamisa siya sa iba't ibang simbahan. Samantala, baligtad ang nangyari kay Kapitan Tinong na dumulog sa pamahalaan at nagdulot ng karamdaman at takot sa kanya. Dumating sina Linares at ang mag-asawang De Espadaña sa bahay ni Kapitan Tiago. Pinag-usapan nila ang nalalapit na kasal ni na Maria Clara at Linares. Nagpasya si Kapitan Tiago na ipakasal ang anak kay Linares dahil sa kanyang paniniwala na mabubuksan ang pinto ng palasyo para sa kanya. Sa bahay ni Kapitan Tiago, makikita ang iba't ibang personalidad tulad ni na Padre Salvi, Padre Sibila, ang mga Franciscano at Dominicano, ang Alperes, ang mag-asawang De Espadaña, at si Teniente Guevara. Usap-usapan ng mga bisita ang nalalapit na kasal ni Maria Clara at Linares. Isa sa mga babaeng bisita ang nagsabing tanga si Maria dahil sa pag-aakalang kayamanan lamang ang habol ni Linares. Tinanggal ni Teniente Guevara ang takot ng lahat na maaring mabitay si Ibarra at sinabing ipapatapon lamang ito. Pumunta naman si Maria sa azotea ng kanilang tahanan. Doon, nakita niya ang isang bangkang dahan-dahang lumalapit sa tapat ng kanilang bahay. Punong-puno ng damo ang bangka at may sakay na dalawang lalaki, sina Elias at Ibarra. Lumalabas na iniligtas ni Elias si Ibarra mula sa kanyang kamalasan.
Dumaan lamang si Ibarra upang sabihin ang kanyang nararamdaman kay Maria at bigyan siya ng kalayaan na magpasya tungkol sa kanilang kasunduan. Dahil dito, inamin ni Maria ang dahilan kung bakit siya papakasal kay Linares. Sabi ni Maria, napilitan lamang siyang talikuran ang kanilang pag-iibigan dahil sa kanyang yumao na ina at sa kanyang dalawang amang nabubuhay pa. Ngunit sinabi niya na hindi niya mahal si Linares at tanging si Ibarra lamang ang kanyang tunay na minamahal. Mahigpit na niyakap at binusisi ng halik ni Ibarra si Maria Clara. Sa isang iglap, tumalon si Ibarra pabalik sa pader at sumakay muli sa bangka. Samantala, lumuhod si Elias sa harap ni Maria at nag-alis ng kanyang sombrero, saka umalis palayo sa kanilang lugar habang tumutulo ang mga luha ng dalaga. Kabanata 61, Ang Habulan sa Lawa. Sa kabanatang ito, ipinagpatuloy ni Elias ang pagsasakay kay Ibarra patungo sa Mandaluyong upang itago siya sa bahay ng isang kaibigan. Siniguro rin ni Elias na ibabalik niya ang pera ni Ibarra na itinago niya sa puno ng balite. Inalok ni Ibarra si Elias na sumama sa kanya sa ibang bansa, ngunit tinanggihan ito ni Elias. Habang naglalayag, napansin nila ang kaguluhan sa palasyo at pinatigil sila ng polvorista. Nang tanungin kung saan nanggaling, sinabi ni Elias na mula siya sa Maynila at maghahatid ng damo sa hukom at kura. Pinayagan silang magpatuloy ng bantay at pinag-ingat na huwag magpapasakay ng sino mang bilanggo. Nagpatuloy sila sa pagsasagwan hanggang sa marating nila ang Ilog Pasig at makarating sa Santa Ana. Dito, napadaan sila sa bahay bakasyunan ng mga Heswitas kung saan naalala ni Elias ang kanyang nakaraan. Nang makita ng bantay ang bangka nila sa lawa, sinubukan ni Elias na iwasan ang mga sibil na humahabol sa kanila. Ngunit dahil walang sandata, nagdesisyon si Elias na magkita na lamang sila ni Ibarra sa Noche Buena sa libingan ng nuno nito. Sumisid si Elias at sinikad ang bangka upang mawala sa paningin ng mga sibil. Pinaputukan ng mga sibil si Elias at nakita nilang may bahid ng dugo sa tubig. Sa huli, pinili na lamang ng mga sibil na umalis. Kabanata 62, Ang Paliwanag ni Padre Damaso. Sa kabanatang ito, si Maria Clara ay abala sa pag-iisip tungkol sa balita ng pagkamatay ni Ibarra, kahit na maraming regalo ang nakahanda para sa kanya. Hindi niya ito pinapansin. Dumating si Padre Damaso at agad niyang hiningi ang kanyang tulong upang sirain ang kasunduan ng kanyang kasal kay Linares at pangalagaan ang kapakanan ng kanyang ama. Idinagdag pa ni Maria Clara na wala na siyang ibang pakakasalan maliban kay Ibarra at para sa kanya, dalawang bagay na lamang ang mahalaga, ang kamatayan o ang kumbento. Napaisip si Padre Damaso at humingi ng tawad kay Maria Clara. Naglaho ang kanyang luha habang ipinapahayag ang kanyang walang kapantay na pagmamahal sa dalaga. Si Padre Damaso ay nagpasya na payagan si Maria Clara na pumasok sa kumbento kaysa sa piliin ang kamatayan. Bago umalis, tumingala siya sa langit at humingi ng tawad sa Diyos. Hiniling niya na siya na lamang ang parusahan at huwag ang kanyang anak na si Maria Clara. Kabanata 63, Noche Buena. Sa isang dampa sa bundok, nakatira ang isang pamilyang Tagalog na nabubuhay sa pangangaso at pangangahoy. Nandito sina Basilio at isang batang babae. Inalagaan ng matanda si Basilio noong natagpuan niyang sugatan. Nagkwento si Basilio tungkol sa kanyang buhay at pinayagan siyang umuwi ng matanda. Pinagbaunan pa siya ng pindang na usa para sa kanyang ina na si Sisa. Noche Buena na sa bayan ng San Diego, ngunit malungkot ang mga tao. Malungkot din sa bahay ni Kapitan Basilio kung saan kausap niya si Don Filipo. Napawalang sala si Don Filipo sa mga bintang laban sa kanya. Nakita nila si Sisa pero hindi siya nanakit ng kapwa. Nakatanggap ng sulat si Sinang mula kay Maria Clara ngunit ayaw niyang buksan ito. Kumakalat ang balita na si Linares ang dahilan kung bakit nakaligtas si Kapitan Tiago sa parusang bitay. Nakarating na si Basilio sa kanyang bahay ngunit wala si Sisa. Nakita niya si Sisa sa bahay ng Alperes na umaawit. Tumakbo si Sisa pagkakita niya sa mga tanod at sumunod si Basilio sa kanya. Sa pagtakbo, binato si Basilio ng alilang babae sa ulo. Tuloy pa rin siya sa pagtakbo hanggang sa makarating sila sa gubat.
pumasok si Sisa sa libingan ng matandang Kastila na nasa tabi ng punong balite. Niyakap ni Basilio si Sisa at napatigil sa pagtakbo. Pagkatapos ay nakilala ni Sisa ang kanyang anak at biglang bumagsak sa kanya. Nang magising si Basilio, natuklasan niyang patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang kanyang ina at napaiyak. Pagtunghay ni Basilio ay may nakita siyang sugatang lalaki na nakamasid sa kanila at sila ay nag-usap. Ang lalaki ay si Elias. 2 araw na siyang hindi kumakain at tila hindi na rin magtatagal ang buhay. Hindi kayang tulungan ni Elias si Basilio sa paglibing sa kanyang ina kaya pinapunta niya ito sa punong balite para kumuha ng panggatong. Bilin ni Elias na silaban ang bangkay nila ni Sisa. Dagdag pa ng lalaki, may malaking kayamanan na nakabaon sa may puno ng balite at kung wala raw ibang taong dumating ay gamitin niya ang kayamanan sa kanyang pag-aaral. Nagdadasal si Elias at nagwika na mamamatay siyang hindi nakikita ang pagbubukang liwayway ng bayang minamahal niya. Nang tumanaw siya sa langit, unti-unti siyang nabuwal sa lupa. Nasaksihan ng buong bayan ng San Diego ang malaking siga sa lugar na kinamatayan ni Sisa at Elias. Dahil dito, sinisi ni Manang Rufa ang gumawa ng siga dahil di daw ito marunong manggilin sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kabanata 64, Katapusan. Sa kabanatang ito, inilarawan ang mga naging kapalaran ng mga pangunahing tauhan pagkatapos ng mga nangyari sa nakaraang mga kabanata. Si Padre Damaso ay nanirahan sa Maynila pagkatapos pumasok ni Maria Clara sa kumbento, ngunit kalaunan ay natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto, di umano'y dahil sa bangungot. Si Padre Salvi naman ay pansamantalang nanungkulan sa kumbento ng Santa Clara habang hinihintay ang kanyang pagiging obispo. Samantala, si Kapitan Tiago ay dumanas ng matinding kalungkutan at paghihirap ng damdamin matapos pumasok sa kumbento si Maria Clara. Nawala ang kanyang tiwala sa mga tao at isinuko ang sarili sa pagsusugal, sabong at paghitit ng marijuana. Sa huli, tuluyan niyang napabayaan ang sarili at nalimot na rin ng mga tao ang dati niyang kasikatan at karangalan. Sa kabilang banda, si Doña Victorina ay patuloy sa kanyang pagpapanggap bilang taga-Andalusia, na idinagdag pa ang mga kulot sa kanyang buhok. Siya na ngayon ang nangungutsero at hindi na pinakikilos ang kanyang asawang si Don Tiburcio, na nawalan na ng ngipin, lakas at kapangyarihan bilang isang doktor. At diyan nagtatapos ang buod ng bawat kabanata ng Noli Me Tangere. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.